our silent channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 121 nakakamangha ba ang lumipad? Natural, hindi magiging tanga si Jingzi para punuin ang butas mismo. Pupunta sana siya sa likod bahay para tawagan si Hanhan. Siya ang pinakamagaling sa ganitong uri ng trabaho, kaya dapat niya itong ibigay sa kanya. Nang madaanan nila ang likod bahay, bihis na ang mga kabataang babae at lumabas ng pakpak. Hindi nila alam ang nangyari sa harapan nila. Lahat ay mukhang marangal at mapagbigay. May isip na ang mga babaeng ito ay naging banayad at mabubuting asawa pagka-uwi, ngunit naawa sila sa mga masisipag na lalaki sa likuran nila na ang kanilang mga ulo ay nasa itaas ng damuhan. Siyempre, hindi mag-aalala si Jingzi tungkol sa mga bagay na ito, ngunit ang ilang mga kabataang babae ay medyo matapang at gustong magsimula ng isang pag-uusap kapag nakita nila siyang dumaan. Young Master, lumabas ka. Si Chinkyo, marahil ang pinaka-naiinis sa ganitong uri ng babae, ay direktang pinagalitan siya. Ang mga dalagang iyon ay may mga sekreto sa kanilang isipan at hindi ng ahas na pabulaanan, kaya lahat sila ay nagtakbuhan. Pagtawid sa moon gate sa kabilang panig, nakabukas ang pinto, si Hanhan ay nakaupo sa labas ng pinto, at si Zhang Xiaoyu ay nakaupo sa silid. Hanhan, punan mo ang butas sa harap mo. Oh! Masunerang lumayo si Hanhan. Nang marinig ni Zhang Xiaoyu ang boses ni Jingzi, masayang tumakbo siya palabas at nakita ang isang babae na nakatayo sa tabi niya. Ang kapatid na ito. Napakaganda. Saglit siyang natigilan, medyo nahihiya sa sarili. Tumanggo lang si Chinkyu nang hindi nagsasalita. Sumulyap muli si Zhang Xiaoyu kay Jingzi, at pagkatapos ay naintindihan niya kung bakit sinabi nitong, okay, siya. Ang ganyang babae lang ang maganda sa paningin niya diba? Master Akon, pwede ka bang umalis? Mahinang tanong ni Zhang Xiaoyu, na medyo hindi komportable sa kanyang puso sa hindi malamang dahilan. Bueno, ito. Ang pangunahing tauhang babae ay isang tunay na disipulo ng Qindian sect. Nagkataong dumaan siya at napatay ang matabang Daoist na pari. Nagtakbuhan din ang ibang Daoist na pari. Makakaalis na tayo mamaya. Hindi sumigaw si Jingzi sa harap ng ibang tao. Si Fairy Chinkyu, una, upang iligtas ang ilang mukha para sa kanya, at pangalawa, natakot siya sa instant na pagpatay ni Chinkyu ngayon lang. Rarbik. Salamat, Heroine. Kakakilala lang pala nila. Sa ilang kadahilanan, muling gamaan ang pakiramdam ni Zhang Xiaoyu. Pagdating namin sa front yard, napuno na ni Hanhan ang butas. Sa oras na ito, dumating na ang oras. Dahil napakaraming tao ang pumupunta para mag-alay ng insenso araw-araw, at kailangan nilang maghintay sa pila kung huli silang dumating, napakaraming tao ang nagtipon sa labas ng pinto ng templo ng Daoist. Pagkabukas ng pinto ay nagsipasok ang lahat. Tumayo si Jingzi sa harap ng rebulto ni Qindian Bodhisattva at pinigilan ang mga gustong iabot ang pera ng insenso. Nang makita na si Jingzi ay nakasuot ng brocade na roba, maliban sa kanyang hitsura, hindi siya naiiba sa mga taong dumating upang mag-alay ng insenso. Inakala ng lahat na siya ang nag-aalay ng insenso, kaya pinigilan nila ang paggawa nito. Napaka-agresibo niya na kung hindi lang niya nakita ang isang malakas na lalaki na nakatayo sa tabi niya, aakyat na siya para bugbugin siya. Walang pakialam si Jingzi. Matapos makakita ng sapat na mga tao, ngumiti siya at nagsabi, halika rito ngayon, hindi mo ba nararamdaman na may anumang pagbabago sa templo ng Daoist? Ang lahat ay tumingin sa paligid at sa wakas ay natagpuan na malamang na maraming tao ang nakatayo sa harap ng Bodhisattva noon. Pinangunahan ng munting Daoist na pari ang mga taong nagbayad ng insenso sa gilid ng bulwagan, at pagkatapos ay pumasok sa pangunahing bulwagan upang magtanong. Ngunit ngayon, walang kahit isang maliit na pari ng tao sa looban, at bukas ang pinto ng pangunahing bulwagan. Walang tao sa loob, at kitang-kita ang maliit na estatwa ni Qindian Bodhisattva na tumango at umiling. Saan napunta ang lahat ng Daoist na pari? May nagtanong. Ako ay isang panlabas na disipulo ng Qindian sect. Tinuro niya. Sino si Chinkyu? Ay! Tahimik na nakatayo sa tabi, ito ang aking nakatatandang kapatid na babae, isang panloob na disipulo ng aming sekta. Walang anumang bagay sa loob o labas, ngunit ang hitsura ni Chinkyu ay nagulat sa kanila. Tumigil ang ingay at tulala silang tumingin kay Chinkyu. Isang bungkus ng laps. Palihim na nagmumura sa kanyang isipan, muling sinabi ni Jingzi, ang Mid-Autumn Festival ay nalalapit na at ang mga gawain sa sekta ay abala, kaya lahat ng Daoist na pari sa Daoist na templo ay ipinatawag pabalik sa sekta. Lahat ng Daoist na pari ay bumalik na. Kung gayon, sino? Halika upang gabayan tayo sa paghahanap ng mga banal na kasulatan. Oo. Tanong ng lahat matapos marinig na walang Daoist na pari sa Daoist Temple. Huwag kayong mag-alisa, lahat. Bago umalis, hiniling sa akin ng Daoist Master na sabihin sa inyo na ang insenso na pera na ibinigay sa Bodhisattva ay humanga na sa Bodhisattva, kung hindi, ang Bodhisattva ay hindi lalago. Kaya mula ngayon, kung may mga tao pa ring pumunta sa Bodhisattva upang manalangin para sa pera, mag-alay ng insenso hanggat kailangan mo iyon.
Taos puso ka, malalaman ito ng bodhisattva. Hindi na kailangan ng pera ng insenso. Ang lahat ay nagsabi ng ilang mga salita na may masayang mukha. Bagamat ang mga taong pumupunta rito ay mula sa mayayamang pamilya, ang kanilang pera ay hindi dala ng malakas na hangin. Dati, araw-araw silang pumupunta rito para mag-alay ng insenso. Kung ang pera ay hindi sapat, ang bodhisattva ay iiling ang kanyang ulo. Bilang karagdagan, sinabi ng paring tao na dapat siyang patuloy na mag-alay ng insenso. Diyos ko, ang daming ibibigay. Ngayon na narinig ko na maaari akong mag-alay ng hindi nagbabayad, natural na masaya ako. Lahat, maaari na kayong pumasok sa bulwagan para sumamba ngayon. Nag-alala ang lahat. Matapos marinig ito, pagkatapos magsimba sa bakuran, tumakbo silang lahat sa bulwagan. Tapos na. Nakangiting sabi ni Jingzi. Sumulyap si Chinkyu sa kanya, sa totoo lang, kasinungalingan pa rin. Gustong sumagot ni Jingzi sa kanya, tumingin ka sa Yuyuki. Walang tingin sa knob, ngunit kung isa sa alang-alang na masyadong matalas ang espada sa kanyang kamay, natatawa na lang siya at sinabing, paano ito? Sinungaling. Napakaraming templo ng Daoist sa Angwo, at napakaraming tao ang nag-aalok ng insenso at sumasamba sa Buddha araw-araw. Kasinungalingan. Kinurot ni Chinkyu ang kanyang mga labi at hindi na nagsalita pa. Malakas. Hiniling ni Jingzi kay Hanhan na humanap ng papel at panulat, at isulat ang 4 na malalaking karakter sa regular na script. Ang katapatan ay humahantong sa espiritualidad. Idikit ito sa bakanan ng bulaklak ng lotus sa ilalim ng upuan ng Chinyan Bodhisattva upang maiwasan ang sinuman na muling maglagay ng pera. Master Akon, napakaganda ng iyong sulat kamay. Mukhang. Wala pa akong nakitang sinuman sa Jingzhou City na kayang sumulat ng ganoon kagandang sulat kamay. Taos pusong sinabi ni Zhang Xiaoyu habang tinitingnan ng 4 na salitang, ang katapatan ay humahantong sa espiritualidad. Kaya lang. Si Jingzi ay napakahinhin. Gayunpaman, naging mas maliwanag ang mga mata ni Chinkyu nang tumingin ito sa kanya. Tila nadagdagan pa niya ang kanyang kakayahan. Matapos ayusin ang mga huling bagay, maraming tao ang lumabas sa templo ng tao at naghanda upang bumalik. Sina Jingzi at Zhang Xiaoyu ay sumakay sa kanilang karwahe, at si Hanhan ang nagmaneho ng kanilang mga kabayo. Para naman kay Chinkyu, sumakay sila ng puting kabayo, berdeng damit at puting kabayo, na nagpupuno sa isa't isa. Dahil marunong kang lumipad, bakit ka nakasakay sa kabayo? Tiningnan siya ni Chinkyu na parang tulala, hinayla ang renda, at tumakbo palabas. Hinawakan ni Jingzi ang kanyang ilong at tila naramdaman na nagtanong siya ng napakatangang tanong, tulad ng, bakit ka sumasakay sa bangka kung marunong kang lumangoy? Sa pagtingin sa umaatres na figure ni Chinkyu, bamulong siya, nakakamangha ba kung paano ka lumipad? Ang Hanhan na nasa harap ng kotse ay tumingin sa kanya pabalik, kabataang pinuno ng nayon, ikaw ay talagang kamangha-mangha. Ang pangunahing tauhang ito ay napakalakas, pakiramdam ko ay mas makapangyarihan pa siya kaysa sa pinuno ng nayon. Maging kahanga-hanga. Damn it, is she awesome and she reminds me of you, a fool who pretends to be hilo the whole time. Lumabas ka. Hindi mo makikitang tumatakbo ang iba. Bakit nakatayo ka pa dyan, habulin mo. Kabanata 122 Jingzhou. Si Chinkyu ay nakasakay sa isang kabayo, at ang bilis ay dahan-daang bumagal, at ang karwahe ay naabutan siya sa ilang sandali. Isang kabayo at isang karwahe, pasulong at paatras. Tahimik ang daan at kakaunti ang mga naglalakad. Nang malapit na kami sa Jingzhou City Wall ay unti-unting dumami ang mga tao. Inilabas ni Jingzi ang kanyang ulo sa bintana ng kotse at nalaman na bagaman malabo ang Jingzhou City Wall, sa wakas ay lumitaw ito sa kanyang larangan ng paningin. Pagkatapos ay nagtataka siyang nagtanong, ang Qiu Chen na iyon ay dapat nawala na, tama ba? Tila may iniisip si Chinkyu, at hindi sinasadyang sumagot, dati siyang nakaistasyon sa Jingzhou. Nabalitaan kong may na-encounter ang kanilang tungtian kay kamakailan. Dapat ay nandoon siya kagabi. Napadaan lang ako sa templong tao na iyon, at malamang na nagmamadali na ako sa Jingxi ngayon, kaya bakit mag-aaksaya ng oras para bumalik sa Jingzhou? Si Jingzi ay natigilan saglit, at pagkatapos ay nagalit. Ang Daoist na madre na ito, alam na hindi siya hahabulin ni Qiu Chen, sadyang nilinlang siya upang tulungan siyang dalhin ang pera sa ngalan ng pagprotekta sa kanya. Nakakainis ang Daoist nun ngayon. Shango, hindi ba medyo hindi etikal na gawin ito? Ahem. Napagtanto ni Chinkyu na siya ay nadula sa kanyang mga salita, ang kanyang mga pisngi ay bahagyang namula, at siya ay umubo ng 2 beses upang magpanggap na kalmado. Hula ko lang na ang mga tao sa Tungtian Palace ay gusto kung hindi ka kumilos ayon sa sentido komun, sino ang nakakaalam kung siya ay susunod. Si Chinkyu, na nakasuot ng Daoist robe, ay gumawa ng kilos na walang magawang ibinuka ang kanyang mga kamay, na napaka-cute. Ngunit hindi natinag si Jingzi. Hinawakan niya ang sako na naglalaman ng pilak at iniunat ang kanyang leeg at sinabing, wala akong pakialam. Hinukay ko ang pilak, inilagay sa sako, o kinaladkad sa sasakyan kahit isa sa mga sako ay akin. Isang bag lang ang gusto ko, di ba? Sobra na.
Mahinahong sabi ni Chinkyo. Paano kung pilitin ko? Ang aking Qingtian sword ay malamang na hindi sisang-ayon. Habang sinasabi niya iyon, hinugot niya ang mahabang espada na tinatawag na Qingtian mula sa kanyang baywang, at ang malamig na liwanag ay kumikinang na nagpasakit sa kanyang mga mata. Haha, nagjo-joke ako. Tumawa ng sarkastikong si Jingzi. Nagbibiro din ako. Pagkatapos sabihin iyon, ibinalik ni Chinkyu ang espada at itinaas ang mga sulok ng kanyang bibig. Matapos maglakad ng halos isang kapat ng isang oras, narinig ko si Hanhan sa labas ng karwahe na sumigaw, "Young Village Master, nandito na tayo." Matapos umalis sa Pangzhou, sumugod siya sa Jingzhou, ngunit nahuli siya sa Mangshan. Mahigit isang buwan ang lumipas. Umalis kami mula sa Mangshan at naglakad ng higit sa 10 araw, sa wakas ay nakarating sa labas ng Jingzhou City. Akala ko matutuwa ako, ngunit nang nasa harapan ko ang Jingzhou City, nakakagulat na kalmado si Jingzi. Bumaba sa karwahe at tinitingnan ang salitang, Jingzhou, na nakaukit sa mataas at marilag na pader ng lungsod, tumayo si Jingzi sa hangin habang ang kanyang mga mata ay parang sulo. Jingzhou, nandito ako. Sa labas ng pader ng lungsod ay may moat na 4 hanggang 5 metro ang lapad. Mabagal ang agos ng tubig at hindi mabilis. Hindi ito dapat masyadong mababaw. Bukas ang tarangkahan ng lungsod, at ang mga naglalakad ay dumarating at umaalis. Kung titingnan mo ang gate ng lungsod, makikita mo ang isang kalye na higit sa 2 beses ang lapad kaysa sa pangunahing kalye ng Yongzhou, mataong sa trapiko. Bumaba si Chinkyo, bumaba din si Zhang Xiaoyu sa kotse, at naglakad silang 4 sa gate ng lungsod. Walang katapusang batis ng mga naglalakad sa kalye, napakayaman ng mga tindahan, at may mga nagtitinda sa kahabaan ng kalye na sumisigaw at nakikipagtawaran. Ito ay abala, at ito ay mas maunlad ng kaunti kaysa sa Yongzhou. Napatingin si Zhang Xiaoyu kay Chinkyo. Medyo natatakot siya sa magandang babaeng ito na bumubunot ng espada sa tuwing hindi siya sumasang-ayon. Hinayla niya si Jingzhi at Bam Ulong ngayon. Pumunta ka muna sa bahay ko. Kahit alam niyang pupunta siya sa bahay niya para tumulong. Pero lagi akong nahihiya kapag sinasabi ko ito, at namumula ang maganda kong mukha. Nagtanong si Jingzhi, Shango, nakapasok na rin ang lungsod na ito, dapat ba tayong maghiwalay ba? Naghiwalay tayo. Lumingon si Chinkyo at tumingin kay Zhang Xiaoyu na may malabong tingin, hawak pa rin ang lelayan ng kanyang roba. Itinaas niya ang kanyang kamay at malamig na sinabi, papayagan mo ba akong dalhin ang 2 malalaking bag na ito ng mag-isa? Hindi naman kita masusundan palagi, di ba? Masyadong mahigpit ang schedule ko, okay. Hindi nasisiyahang sabi ni Jingzhi. May isang bangko sa hindi kalayuan. Maaari mong dalhin ang iyong pera doon at ipagpalit ito ng mga banknotes. Okay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Zhang Xiaoyu, malayo ba ang bahay ni Miss Zhang dito? Sa kabutihang palad, ito ay 2 milya sa kanluran. Ang pinakamalaking bahay sa likod ng Zhangja Liquor House ay ang aming bahay. Madali itong mahanap. Kung ganoon, balik muna tayo. Tutal magiging busy ako sa bahay. Hahanapin kita. Okay. Pagkatapos ay hihintayin ni Xiaoyu ang young master sa bahay. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Zhang Xiaoyu at naglakad patungo sa kanluran. Umalis na ang lahat, bakit hindi mo pa rin mapanood? Bumulong si Chinkyu sa harapan, at tumalikod si Jingzhi at hindi siya pinansin, tinawag si Hanhan na sundan siya. Maya-maya, lumabas sa harapan ko ang clerk ng Qinglong Bank. Walang masyadong tao sa bangko, kaya nang ihagis ni Hanhan ang 2 sako sa lupa, agad niyang nakuha ang atensyon ng bank clerk. Hindi alam ng bata kung ano ang nasa sako, pero alam niyang tagasunod lang si Hanhan at ang tunay na may-ari ay si Jingzhi sa likuran niya. Young master, iniisip ko kung anong uri ng negosyo ang gusto mong gawin. Palitan ang mga pilak na baryang ito para sa akin sa mga banknote. Itinuro ni Jingzhi ang sako. Ito, pilak ba silang lahat? Nang makitang tumanggaw si Jingzhi, lumapit ang lalaki at binuksan ang sako. Gaya ng inaasahan, lahat ay pilak, ngunit ang pilak ay may iba't ibang laki, at mayroon pang ang ilang mga tansong barya na nahalo. Nagtataka ako kung magkano ang kabuuan nito. Tanong ulit ng lalaki. Paano ko malalaman ito? Nang makita ang kakaibang tingin sa mga mata ng bata, na para bang iniisip niyang siya ay isang magnanakaw, nagmamadaling idinagdag ni Jingzhi, ibig kong sabihin, kahit sabihin ko sa iyo, hindi mo na ba kailangang bilangin muli. Tumanggo ang bata, at pagkatapos ay sinabi niya, masyadong maraming pera, at hindi ako makakagawa ng pangwakas na desisyon. Guro, sandali, hahanapin ko ang ating tindera. Pagkatapos, ilang saglit, lumitaw sa bulwagan ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may kakayahang mukha at tinangay ang mga sako sa sahig. Sinulyapan niya si Jingzhi at sinabing, nabalitaan ko na gustong palitan ng young master na ito ang pilak ng mga banknotes. Eksakto. Kung gayon, kailangan kong sabihin sa young master ang mga patakaran. Ang aming Qinglong Bank ay ang pinakamalaking bangko sa Jingzhou City. Lahat ito ay seryosong negosyo. Bukod sa paniningil ng 1% handling fee para sa pagpapalit ng mga banknotes, binibigyan din namin ng malaking kahalagahan ang pinagmulan ng pera. Oh, natatakot ang tindera na baka hindi tama ang pinanggalingan ng pera natin.
Imposibleng sabihin. Upang mapalawak ang negosyo ng bangko sa Jingzhou, ang tindera na ito ay hindi lamang may background, ngunit siya rin ay isang makaranasang tao. Kilala niya ang lahat ng sikat na tao sa Jingzhou City, at nakita niya ang ilan sa mga hindi niya kilala. Napakapamilyar ng gwapong binata sa kanyang harapan, at tiyak na hindi siya tubong Jingzhou. Bukas ang pinto ng bangko, at maaaring pumasok ang sinumang may pera. Kailan pa nito inisip kung ito ay nagmula sa isang magandang pinanggalingan? Sinabi niya ito para maningil lamang ng karagdagang bayad. Paano mo hindi makikilala si Jing Zi, isang lalaking parang espiritu ng tao? Ang pera ay hindi kanya, at ang kapalit para sa higit pa o mas kaunti ay walang kinalaman sa kanya, ngunit hindi siya komportable pagkatapos na malantad. Kaya't sumigaw siya sa labas ng pinto, "Fairy Tia, sinasabi ng ilang tao na ang pera mo ay nagmumula sa hindi tamang pagkukunan, mahalaga ba ito?" Fairy Tita. Nang marinig ang kakaibang pangalan na ito, ang tindera at ang waiter ay parehong tumingin sa labas ng pinto. Kabanata 123 Tindero Asno, Column. Matapos sumulyap kay Jing Zi, pumasok si Qingqiu mula sa pinto. Narinig din niya ang usapan sa bangko kanina lang. Malamig niyang sinabi mo na ang pera ko ay nagmula sa masamang mapagkukunan. Qingqiu heroon. Malinaw na nakita ng tindera si Qingqiu at sa sobrang takot ay nauutal siya. Hindi ko alam na sa iyo ang perang ito. Habang sinasabi niya ito, sinulyapan niya si Jing Zi ng may pag-iisip, lalo na ang kanyang mga salitang, "Fairy Aunt." Walang reaksyon si Qingqiu. Alam ba niya na ang Qingyan sect ay inabandona ang mga Daoist temple sa loob ng maraming taon, at pinaka-naiinis sa pagtawag ng iba sa kanilang mga disipulo na, Daoist Master, Fairy Girl, at iba pa. Isang taon na ang nakalilipas, nang dumating si Qingqiu sa Jingzhou kasama ang kanyang Panginoon, may tumawag sa kanila after her Fairy Aunt. Malinaw niyang naalala na ang lalaki ay sinipa sa malayo. Hindi niya maiwasang tumingin kay Jing Zi ng ilang ulit. Dahil pera ni Fairy, syempre walang problema. Pagkasabi niyon ay sinipa niya ang waiter, "Napakamangmang. Bakit hindi ka magmadali at umupo kapag narito na ang pangunahing tauhang babae? Bakit hindi mo bilisan ang paghahain ng tsaa? Bakit hindi ka magmadali at magpadala ng isang tao upang magbilang ng pera? Magpalit ng perang papel." Natarante sa tanong ng lalaki at hindi alam kung ano ang unang gagawin. Pagkatapos ay muli siyang sinipa, at agad siyang naliwanagan at pumunta sa likuran upang bumati sa mga tao. Si Jing Zi sa tabi niya ay tumingin sa eksenang ito na may pagkainggit. Siguro, ito ang boss. Si Qingqiu, sa kabilang banda, ay walang ekspresyon sa kanyang mukha, "Ano ang ratio ng kapalit na sinabi mo na mayroon ka rito?" "Nako, karangalan namin para sa pangunahing tauhang babae na pumunta sa aming bangko, paano kami maglalakas loob na maningil ng bayad sa pagpapalit?" Napangiti ang tindera sa mukha at sinabi sa huwes, "Ngayon lang kung may 2 tao, masyadong halata at nakakadiri ang pagluhod at pagdila." Ang bulwagan ng bangko, na walang laman ngayon, ay napuno ng mga waiter, at ang kahusayan ay naging napakataas. Pagkatapos lamang ng isang mangkok ng tsaa, ang pera ay in-order, na may kabuuang higit sa 3,120 taels. Kailangan kong humanga na ang mga tao ng Jingzhou ay mayaman at kusa pa rin. Maaari nilang bigyan ng 2 bodhisattva ng higit sa 100 tael ng insenso na pera sa isang araw. Ngunit ang pinakamasama ay ang matabang Daoist na pari, na nakaligtaan ng napakalaking halaga ng pera. Kung alam lang niya, baka nagawa niya ito. Rampage. Napakabukas palad ng tindera at inikot ang pera at binigyan siya ng 3,200 tael ng pilak. Kinuha ni Qingqiu ang banknote at umalis ng walang sabi-sabi. Muling inabot ng tindera na medyo nahihiya si Jing Zi, "Sir, sana hindi ka masaktan sa nangyari kanina. Ang apelyido ko ay Maria. Kung ang isang tulad ko, ay may pakinabang sa hinaharap, pakitanong na lang." Ganoon din ang sinabi ni Jing Zi sa kanya. Hawak ang kanyang mga kamao, mukhang seryoso siya. Mamili ng asno, Column. Pagkalabas ng bangko, oras na para magpaalam. "Shango, magpaalam na lang tayo." Ibinigay ni Jing Zi kay Qingqiu at tumalikod para umalis. "Hindi mo man lang ako bibigyan ng kahit isang tael ng pilak, at hindi ako nag-abala na tingnan ka. Sandali lang." Lumingon si Jing Zi, "Tinulungan kitang makakuha ng pera para ipalit dito. Tutal taga Qingyan sect ka rin, pero huwag mong tuparin ang iyong salita." Pinandilatan siya ni Qingqiu, "Sa tingin mo ba ako ay tulad ng ganoong uri ng tao?" "Oo, magkahawig ito." Tumango si Jing Zi. Pagkaraan ng ilang sandali, naglabas si Qingqiu ng 200 tael ng pilak na papel at ibinigay ang mga ito. "Dito ka na." Kinuha ito ni Jing Zi at isinuot sa kanyang damit nang hindi man lang ito tinitingnan. Nag-iwan siya ng isang salita at umalis nang hindi lumilingon. "Hindi ako magpapasalamat sa iyo. Ito ang mahirap na trabaho na nararapat sa akin." Saglit na tinitigan ni Qingqiu ang kanyang likod, umiling-iling na mingiti, at tumalikod para umalis. Binalak ni Jing Zi na bisitahin muna ang bahay ni Zhang Xiaoyo. Paglakad ko papunta sa kalye, bigla kong nakita ang isang grupo ng mga tao na tumatakbo sa paligid. Nagtipon silang lahat sa dulo ng kalye. Hindi nila alam kung ano ang kanilang tinitingnan. Ang iba ay tumatakbo din sa ganoong paraan.
Ngunit napakaraming tao sa loob, at ang mga tao sa likod ay hindi makasiksik, kaya't nakataas lamang ang tingin nila sa loob, at ang eksena ay napakagulo ng ilang sandali. Si Jingzi ay napaka-curious, kaya naglakad siya papunta sa labas ng karamihan, hinayla ang isang tao at tinanong, "Brother, I wonder what's in front of you." Nilingan siya ng lalaki at sinabing, nakalabas na ang listahan ng pagsusulit. Pagkatapos noon ay sumikip ulit siya. Bigla itong napagtanto ni Jingzi at sa parehong oras ay nakaramdam siya ng sobrang emosyonal. Nang siya ay arestuhin at dinala sa Mangshan, sinabi niya na siya ay pupunta sa Beijing upang kumuha ng eksaminasyon sa pasukan sa kolehiyo sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtupad sa huling hiling ni Jing Wenmao. Siyempre, gusto niya itong gamitin bilang sanggunian noong panahong iyon. Kung tutuusin, ang kanyang pangalawang kapatid na babae ay anak ng punong ministro, kaya pinaalis siya. Hindi ba mahirap ang backdoor? Hindi ko lang inasahan na ang paglalakbay na ito ay puno ng paikat-ikot. Nang makarating ako sa Jingzhou, lumabas ang resulta ng entrance exam sa kolehiyo, kaya natatawa na lang ako sa sarili ko. Wala siyang reference at walang kaibigan sa Jingzhou City, kaya natural na hindi niya ito kailangang makita at tumalikod para umalis. Sa oras na ito, may nakapaligid at naglakad palabas ng crowd. "Kuya Chen, binabati kita. Sasabihin ko sa iyo, sa talento ni Brother Chen, walang problema na manalo sa unang lugar sa pagsusulit na ito. Magiging mayaman si Brother Chen sa hinaharap, ngunit huwag mo kaming kalimutan." Haha, paano naging posible? Nang marinig ang mga salitang ito, tumigil si Jingzi. Itong boses. Sobrang pamilyar. Sa pagbabalik tanaw, siya pala. Sa oras na ito, ang focus ng crowd, ang lalaking may mapagmataas na mukha, ay si Chen Jianan, ang dating number 1 talent sa Yongzhou at ngayon ang second number 1 sa Yongzhou. Sumunod, mapagpakumbaba na sinabi ni Chen Jianan, labis kayong ipinagmamalaki sa akin. Ang unang lugar sa pagsusulit ay simula pa lamang. Matapos makapasok sa palasyo para makipagkita sa santo, kung mapapahalagahan ka ng kanyang kamahalan, hindi pa huli para ipahayag mo ang iyong pagbati kay Chen. Ayon sa kaalaman ni Jingzi, dahil sa pagmamahal ni Emperador Angguo sa tula, umunlad ang istilong pampanitikan ng Angguo. Maraming mahuhusay na tao ang nakapasok sa palasyo na may magandang tula. Kung mahusay silang gumanap, hindi mahirap makakuha ng opisyal na posisyon. Sa makatuwid, ang taunang poetry fair sa Jingzhou ay idinaos ito ay lubhang masigla, at ang mga mahuhusay na tao mula sa iba't ibang panig ng Angguo ay magpapakita ng kanilang mga kakayahan. Ang mga eksaminasyon sa Angguo ay bahagyang naiiba sa mga pagsusuri noong panahon ni Jingzi. Umiral din ang mga eksaminasyong panlalawigan, pangkalahatang eksaminasyon, at eksaminasyon sa palasyo, ngunit ang mga ito ay para lamang sa korte ng imperial na pumili ng mga talento para sa pamamahala sa bansa. Bilang karagdagan sa mga ito, mayroon ding mga pangkalahatang pagsusuri. Ang oras ng pagsusulit ay bago ang Mid-Autumn Festival bawat taon. Ang unang lugar sa pagsusulit at ang unang lugar sa Mid-Autumn Poetry Society ay pumunta sa palasyo upang makilala ang santo. Ang nilalaman ng mataas na antas na pagsusulit na ito ay higit na nakatuon sa tula. Ito ang dahilan kung bakit gusto ni Jingzi na kumuha ng mataas na antas na pagsusulit sa unang lugar. Hindi naman siya mahirap magsulat ng tula. Hindi ko lang inaasahan na kahit isang parallel importer na tulad ni Chen Jianan ay makakakuha ng unang pwesto sa general examination. Parang pangkaraniwan lang ang mga mahuhusay na tao ni Jingzhou. Si Brother Chen ay isang mahusay na talento, ngunit napaka-humble. Siya ay talagang isang huwaran para sa ating henerasyon ng mga iskolar. Hindi ba? Kahit na si Brother Chen ay mula sa Yongzhou, lahat ng tao sa Jingzhou City ay alam ang tungkol sa pangalan ni Brother Chen. Sa talento at kaalaman ni Brother Chen, sandali na lang at pahalagahan siya ng kanyang kamahalan. Narinig ko na si Brother Chen ay malayong kamag-anak ng pamilya ng punong ministro, at interesado siyang magpakasal. Ngayon si Brother Chen ay nanalo sa unang pwesto sa HKCEE at naging Chenglong ng Prime Minister's Mansion. Nasa kanto lang ang manugang. Pagdating ng panahon, kailangan nating umasa kay Kuya Chen para tulungan siya. Oo. Mahinhin na ikinaway ni Chen Jianan ang kanyang mga kamay, ngunit naging bulaklak ang kanyang mukha. Marahil, kung ano ang sinabi ng lahat ay kung ano ang iniisip niya. Sa kabilang banda, si Jingzi, na nanunood ng palabas sa gilid, ay naikuyom ang kanyang mga kamao nang marinig niyang nag-uusap sila tungkol sa manugang ni Chenglong sa Prime Minister's Mansion. Kabanata 124 na pagpapala kay Shiren. Tingnan mo, ito ang kotse ni Zhou Shiren. Biglang may sumigaw sa labas ng crowd. Tumingin ang lahat sa paligid at nakita ang isang karwahe na nagmumula sa isang dulo ng kalye. Dahil napakaraming pedestrian sa kalye, hindi masyadong mabilis ang takbo ng karwahe. Ang salitang, wish, sa kurtina ng karwahe ay partikular na nakasisilaw. Habang palapit ng palapit ang karwahe, itinulak ng lahat si Chen Jianan palabas. Brother Chen, nakuha mo lang ang unang pwesto sa National College Entrance Exam. Bakit hindi ka pumunta at sabihin kay Zhou Shiren ang magandang balita? Oo, si Brother Chen at Zhou Shiren ay talagang isang match made in heaven. Sa mga talento ni Brother Chen, kung magpapatuloy siya sa tulong ng Prime Minister's Office, ang tagumpay ay malapit na.
Si Zhou Shiren ay isa ring taong nagmamahal sa mga talento. Kung narinig niya na si Brother Chen ang nakakuha ng unang pwesto sa pagsusulit, magiging napakasaya niya, tama ba? Sa panghihikayat ng lahat, ngumiti ang mapagmataas na si Chen Jianan, kung gayon, nandito ako. Pumunta ka na lang. Go, go. Kumaway ang lahat. Sa pagtingin sa eksenang ito, si Jingzi ay labis na nalilito. Nakikinig dito, si Zhou Shiren ang kanyang pangalawang kapatid na babae. Ngunit ang pangalang ito, hindi ba ito masyadong hindi kasiya siya? Malinaw niyang naalala na ang palayaw ng pangalawang kapatid na babae ay Ningning. Kaya tinanong niya ang isa pang tao, maaari ko bang tanungin ang aking kapatid, sino itong taong Zushi? Kahit ang mga Zushi ay hindi alam. Nagtaas ng kilay ang tao. Tumingin sa kanya, sinabi niya, iyan ay anak na babae ng kasalukuyang punong ministro, si Zhou Shining, si Zhou Shiren. Matapos itong ipaliwanag ng iba, biglang natauhan si Jingzi. Lumalabas na ang pangalan ng kanyang pangalawang kapatid na babae ay Zhou Shining, ang kanyang opisyal na titulo ay Shiren, at ang kanyang buong pangalan ay Zhongshuo Shiren. Bagamat isa lamang itong opisyal na posisyon sa ikalimang ranggo, siya ang may pananagutan sa pinakamahalagang gawain sa pagbalangkas ng edict ng Zhongshu Province. Kasabay nito, responsable din siya sa pagtatala ng mga pagpupulong ng punong ministro at pagrepaso ng mga dokumento. Sa madaling salita, siya ay katumbas ng kalihim ng punong ministro. Ang pagkuha sa posisyon na ito ay nangangailangan ng hindi lamang mataas na talento sa panitikan, kundi pati na rin ang mahusay na talento sa politika. Sa makatuwid, binibigyang halaga ni Ang Guo ang posisyon ni Zhongshuo Shiren, na itinuturing na pinakamataas na posisyon na maaaring hawakan ng isang taong pampanitikan. Logically speaking, kapag naging opisyal ang isang babae, kadalasan ay tumutulong siya sa harem. Maaaring hawakan ni Zhou Shining ang posisyon na ito hindi lamang dahil ang kanyang ama, bilang punong ministro, ay hindi umiiwas sa mga kamag-anak, kundi dahil din sa kanyang sopistikadong paraan ng paggawa ng mga bagay at politika na ipinakita niya mula noong siya ay bata pa. Isip. Nadama pa nga ng mga iskolar na naruroon na kahit na hindi siya anak ng punong ministro, siya ay higit na kwalipikadong humawak sa posisyong ito. Higit pa rito, nadama nila na si Zhou Shining ay tiyak na magagawang maglingkod bilang punong ministro at tumulong sa maharlikang pamilya ng Ang Guo sa hinaharap. Ang pag-uusap ay puno ng pagkamangha para kay Zhou Shining. Matapos makinig, hindi lamang bumantong hininga si Jingzi, naisip niya na ang ama ng pangalawang kapatid na babae, ang punong ministro, ay makapangyarihan, ngunit hindi niya inaasahan na ang sariling lakas ng pangalawang kapatid na babae ay parehong malakas. Ang hita na ito ay naging mas makapal. Sa pagkakataong ito, dumating na si Chen Jianan. Sa gitna ng kalsada, sa magkabilang gilid ng kalye, nakatingin sa kanya ang mga iskolar na kanina lang nakatingin sa listahan at ang mga tindera at mga mamamayan sa kabilang panig. Si Chen Jianan mismo ay may mainit na mukha, at isa siyang talentadong tao. Nililipad ng simoy ng hangin ang kanyang damit, mukha siyang gwapo at matikas na lalaki. Labis din siyang nasisiyahan sa kanyang kasalukuyang kalagayan, bahagyang tumango, at nakangiting tumingin sa paparating na karwahe. Papalapit ang karwahe. Nakita ng driver na may nakatayo sa gitna ng kalsada na nakaharang sa kanilang dinadaanan. Hinailan niya ang renda at sumigaw. Hoy! Dahan-daang bumagal ang karwahe at huminto sa harap ni Chen Jianan. Si Chen Jianan ay nakasuot ng brocade na damit at may hindi makamundong ugali. Masasabi mo sa isang sulyap na siya ay may isang hindi pangkaraniwang background. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maglalakas loob na saktan siya. Kapag nakatagpo ng ganitong sitwasyon, tiyak na itatanong nila, nagtataka ako kung bakit hinaharang ka ng young master dito. Ngunit sino ang nakaupo sa kotse? Siya ay anak ng kasalukuyang punong ministro at ang nag-iisang lalaking lingkod bayan sa Ang Guo, si Zhou Shiren. Ang kotsero ay hindi pa nakakita ng anumang malalaking eksena. Hindi man lang siya bumaba ng sasakyan. Sinulyapan niya si Chen Jianan at nagtanong sa malamig na boses. Sino ang nasa harap mo? Iniyuko ni Chen Jianan ang kanyang mga kamay at magalang na sinabi, ako si Chen Jianan, ang aking ama ay si Chen Guaozhong ng Yongzhou. Ano ang problema? Ang pamilya Chen ng Yongzhou at ang pamilya Zhu ng Jingzhou ay malayong kamag-anak. Pupunta ako sa Beijing sa pagkakataong ito para kumuha ng pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. At ang pangalawa ay bisitahin si Uncle Zhu, at tingnan ang pinsan na si Zining, na hindi niya nakikita sa loob ng maraming taon. Sinadya ni Chen Jianan na hindi binanggit ang usapin ng rangkang muna sa pambansang pagsusulit. Una, mukhang mahinhin siya. Dagdag pa, sa kanyang inaasahan, dahil sinabi niyang kukuha siya ng pambansang pagsusulit. At ngayon ang araw ng paglabas ng mga resulta, tiyak na magtatanong si Zhou Shining sa karwahe kung paano napunta ang pagsusulit. Sa oras na iyon, mahinahon niyang sinabi ang no. Isa sa pambansang pagsusulit. Ang low-key lockery ay palaging may konotasyon. Isang pangkaraniwang pagpapakitang gilas na gawain mula sa isang malakas na lalaki. Tamang-tama, nakinig ang kotsero sa kanyang mga salita at tumigil sa pagsasalita. Kung makatagpo siya ng sinumang ministro, bachelor, censor, o prinsipe mula sa pamilyang Taiwei na hamarang sa kanyang daraanan, paalisan niya sila nang hindi humihingi ng pahintulot.
Kung tutuusin, gaano man kataas ang kanilang opisyal na katayuan, tiyak na hindi sila kasing taas ng kanilang Panginoon. Ngunit ang taong nasa harap niya ay kamag-anak ng pamilya ng Panginoon. Ito ay isang usapin ng pamilya, at siya, isang katulong, ay hindi maaaring makialam, kaya nanatili siyang tahimik at naghintay na magdesisyon ang dalaga. Biglang tumahimik ang paligid, at tuwang-tuwa si Chen Jianan. Kinakalkala niya sa isip kung paano lilito si Zhou Xining, at pinaplano ang kanyang susunod na gawain sa pagganap upang maging perpekto. Ang mga taong mas excited sa kanya ay ang mga taong kumakain ng melon sa paligid niya. Kung mayroong ganoong babae sa Jingzhou City na nagpapahanga at humahanga sa kanya, tiyak na si Zhou Xining iyon. Ang kanyang ama ang kasalukuyang punong ministro, at siya ay miyembro ng Zhongshosh. Higit sa lahat, mukha siyang diwata. Isang tingin lang sa kanya ay magtatagal ang mga tao at makalimutan siya habang buhay. Noong nakaraan, madalas na dumalo si Zhou Xining sa mga pagtitipon ng tula at nagpapakita, at masilayan ng lahat ang kanyang kagandahan at humiram ng pera sa isa't isa. Gayunpaman, mula nang siya ay naging isang mag-aaral sa gitnang paaralan, nagmamadali sa paligid ng korte araw-araw, at abala sa trabaho, ang mga pagtitipon ng tula ay naging hindi gaanong popular. Nakilahok. Kung gusto ng lahat na makita siyang muli, magiging kasing hirap ng pagpunta sa langit. Nagkaroon ng pagkakataon ngayon at pinigilan siya ni Chen Jianan. Kasabay ng relasyon ng kanyang pinsan, dapat magpakita si Zhou Xining, di ba? Sa gitna ng sigaw ng lahat, ang isang sulok ng kurtina ng pinto ng karwahe ay itinaas, at isang batang babae na nakatali ang buhok sa kanyang buhok ay iniunat ang kanyang ulo, sumulyap kay Chen Jianan, at pagkatapos ay umiwas ng tingin. Sinabi niya sa kutsero na nasa harapan niya, mahabang araw ang binibini sa korte at pagod na siya. Mangyaring umuwi at magpahinga kaagad. Okay. Umupo ka, binibini, aalis kami kaagad. Matapos binawi ng dalaga ang kanyang ulo ay binuhat siya ng kutsero, itinaas niya ang kanyang latigo at hindi na kasing galang ang ekspresyon ng mukha niya tulad ng dati, halatang ayaw pansinin ng dalaga ang lalaking ito, kaya bakit niya ito binigyan ng magandang mukha? Young Master, mangyaring umalis sa daan. Ang mga kuko ng kabayo ay walang mga mata, at magiging masama kung matapakan mo ang Young Master. Magmaneho. Ang latigo ay itinaas at ibinaba, at ang karwahe ay nagsimulang kumilos muli. Pagkatapos ng lahat, hindi nang ahas si Chen Jianan na harangin ang karwahe gamit ang kanyang laman at dugo. Suray-suray siyang 2 hakbang at mabilis na lumipat sa gilid. Pinagmasdan niya ang karwahe na papalayo ng palayo at nawala sa dulo ng kalye, na may bakas ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha. Nagkatinginan ang mga taong nanunood sa eksenang ito at nagbulungan, hindi alam kung ano ang kanilang sinasabi. Kabanata 125, Pusa at Aso. Si Chen Jianan ay nakatayong mag-isa sa kalye, mukhang malungkot. Pero kung ipagyayabang mo ang kagalingan mo, kailangan mong tapusin kahit umiiyak ka. Sinampal na siya ni Zhou Xining sa mukha, at ayaw niyang masampal muli sa mukha ng mga iskolar na ito ng Jingzhou. Naglalakad pabalik sa karamihan, nagpanggap siyang kalmado at nagsabi, haha, pinsan, malamang, hindi niya narinig. Nagkatinginan ang lahat, narinig nilang lahat. Si Zhou Xining, na mas malapit kay Chen Jianan, ay hindi bingi, kaya paanong hindi niya ito naririnig? Marahil ay naisip niya na ito ay masyadong mali, kaya ngumiti si Chen Jianan at sinabing, maaari rin, na hindi ako nakilala ng aking pinsan pagkatapos ng maraming taon ng paghihiwalay, kaya hindi siya bumaba ng sasakyan. Haha, karaniwan ba ito? Oo, karaniwan na. Karaniwan. Nagmamadaling sumang-ayon ang lahat. Tumango si Chen Jianan, ngunit gustong umiyak. Sobrang nakakahiya ito. Nang makitang mali ang itsura niya, may umaliw sa kanya at nagsabi, kapatid na Chen, kasalanan mo ito. Dahil malayo kang kamag-anak ng mansyon ng Prime Minister, bakit hindi ka muna bumisita pagdating mo sa Jingzhou? Kung pupunta ka, paanong hindi ka makikilala ni Zhou Xiren? Medyo kumbinsido si Chen Jianan matapos marinig ang payo ng lahat. Tumango siya at same time na sinabi, tama ka, plano kong pumunta sa mansyon ng punong ministro upang bisitahin ang aking tiyuhin ngayon. Ang dalawang pamilya ay may mahabang kasaysayan, at siya ay mukhang mabuti. Bukod pa rito, nakakuha lang siya ng unang pwesto sa entrance exam sa kolehiyo, kaya medyo confident siya. Ngunit ang ilang tao ay nagpahayag ng pagtutol, sa palagay ko, sa pagkakataong ito, pinakamabuting huwag pumunta si Brother Chen sa mansyon ng punong ministro para maiwasan ang pagchichismisan. Oh, paano mo nasabi ito? Nataranta ang lahat. Hindi mo ba narinig? Dahil si Mr. Song ay lalahok sa Mid-Autumn Poetry Festival sa taong ito, ang kanyang kamahalan ay binibigyang halaga din ng pulong ng tula na ito, at hinirang si Zhou Xiren na maging responsable para sa pagpili ng pulong ng tula at ang pangwakas na seremonya para sa palasyo. Kung si Brother Chen ito. Kung ganoon nga ang kaso, kung gayon ay maliwanag kung bakit hindi bumaba ng sasakyan si Zhou Xiren upang makita si Brother Chen. Dapat ay upang maiwasan ang paghihinala. Oo, iyon ang iniisip ko. Sumang-ayon muli ang lahat. Si Song Gongzi ay ang tanging anak ni Song Beiyan, isang iskolar ng Hanlan. Siya ay nagpakita ng talento sa tula mula noong siya ay bata at nanalo ng pinakamataas na gantimpala sa maraming mga patimpalak sa tula.
Gayunpaman, sa mga nakaraang taon, siya ay nag-aaral sa likod ng mga saradong pinto at bihirang lumitaw sa publiko. Sa pagkakataong ito, sinabi niyang sasali siya sa Mid-Autumn Poetry Festival, sa pag-aakalang siya ang mananalo, at handa na siyang maging opisyal. Matapos marinig ito, mapait na ngumiti si Chen Jianan sa kanyang puso. Ang unang lugar sa akademikong pagsusulit at ang unang lugar sa poetry club ay sabay na pumasok sa palasyo. Bagamat may posibilidad na pareho silang pahalagahan ng emperador, sa background ni Song Jimao, napakababa ng posibilidad na manalo siya. Pagkatapos ay sinabi niya, "Salamat sa paalala, kapatid. Kung sasabihin mo, talagang hindi ako makakabisita sa mansyon ng punong ministro." Hindi pa huli ang lahat para matapos ang Mid-Autumn Poetry Festival. Pagkarinig nito, sunod-sunod siyang pinuri ng lahat. "Lahat, may gagawin si Chen, kaya aalis na ako." Tinanggihan ni Chen Jianan ang intensyon ng lahat na magdiwang para sa kanya, ngunit iniwan siyang mag-isa, naghahanda na bumili ng ilang mahal at high-end na regalo. Iwasang maghinala. Tanga lang ang iiwasan nito. Napakalakas ng kalaban, at halatang may malaking makapal na binti sa tabi niya, kaya ayoko siyang yakapin kung may pakulo ako sa ulo. Sa pag-iisip nito, mas bumilis ang kanyang mga hakbang. Walang oras si Jingzi para makinig sa mga kalokohan ng mga taong ito. Mula nang lumitaw ang karwahe ni Zhou Xining, ang kanyang kaluluwa ay kinuha, at sinundan niya ang karwahe pasulong. Dahil sila ay naglalakbay sa lungsod, ang mga mamamayan ay lumilitaw sa mga kalye at eskinita paminsan-minsan. Mas mabagal pa ang takbo ng karwahe, at nakakasabay sila sa isa't isa sa pamamagitan ng mabilis na paglalakad ng dalawang hakbang. Pumunta si Jingzi sa gilid ng karwahe at nag-iisip kung paano magsasalita. Gaya ng kasasabi lang ng mga taong iyon, si Zhou Xining ay may kalmado at reserbadong personalidad noong bata pa siya, at dahil ginampanan niya ang papel ng panganay na kapatid noong panahong iyon, bagamat mahal na mahal niya ito, medyo natatakot si Jingzi sa kanya. Hindi siya nakita sa loob ng napakaraming taon, at ang katotohanang nasa mataas na posisyon siya ngayon, si Jingzi ay medyo natakot saglit. "Miss, ang taong yun ngayon lang." Si Xiang Zi ay tila binanggit ng master. Nang marinig ang tunog na nagmumula sa kotse, tumigil si Jingzi sa pagkabalisa at sumandal sa kotse, nakikinig. Ang pamilya Chen ay talagang malayong kamag-anak ng pamilya Zhu, at si Chen Jianan ay talagang pinsan ko. Ang boses ay malinaw at kaaya-aya, ngunit puno ng kamahalan. Kung gayon, bakit hindi ka bumaba sa kotse at kilalanin ang isa't isa? Tanong ng munting katulong sa sasakyan. Isang malayong kamag-anak na hindi gumagalaw sa nakalipas na 10 taon. "The last time I saw this cousin was 4 or 5 years ago. How can I still have any feelings for him? Tsaka ngayon ko lang nabalitaan na kumuha siya ng college entrance exam at pumunta siya sa akin sa mga oras na ito. Bakit mo siya gustong makita kung marami kang gustong hilingin?" Ang kanyang boses ay mas malamig, na may kawalang interes sa pagiging isang taong libu-libong milya ang layo. Si Jingzi, na nasa labas ng sasakyan, ay hindi maiwasang manginig pagkatapos marinig ito, nakaramdam ng ilang emosyon na hindi niya maipahayag. Tama, si Miss na sikat ngayon. Napakaraming pusa at aso na gustong umakyat sa taas sa ngalan ng mga kamag-anak. Hindi ko talaga kayang bigyan ng magandang mukha ang mga ganyan. Pumayag naman ang munting dalaga. Si Zhou Xining ay bumantong hininga, at pagkatapos ay nagsabi, "Ikaw ay mahirap sa abalang lungsod at walang nagmamalasakit sa iyo, at ikaw ay mayaman sa kabundukan na may malalayong kamag-anak. Iyon ay tungkol dito. Ang mga gawain sa palasyo ay abala, at ang kanyang kamahalan ay humiling sa akin na pangasiwaan ng pulong ng tula at mga kasunod na mga bagay. Ako ay abala para sa akin. Mula ngayon, ang kamag-anak na ito, mangyaring kung dumating ang isang distant, Xiangs. Okay. Ngayong sinabi na ng ginang, hindi na siya guguluhin ng mga pusa at asong ito. Ang pag-uusap sa pagitan ng dalawang tao sa kotse ay nakarinig sa bawat salita ni Jingzi. Mga pusa at aso. Humihingi ng mga bagay, umakyat sa matataas na sanga. Malalayong kamag-anak na ilang taon na nilang hindi nakikita. Ang mga salitang ito ay mahigpit na tumama sa mukha ni Jingzi, na parang siya ang pinag-uusapan. Hindi lamang siya hindi nagkita sa loob ng maraming taon, hindi niya nakita si Zhou Xining sa loob ng 12 taon, at hindi siya kailanman nakipag-ugnayan sa kanya. Siya yung tipo ng stranger na hindi magkakilala nung nakilala niya. Pagharap sa kanyang pangalawang kapatid na babae na napakalapit, ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng distansya ay nag-alinlangan sa kanya. Gusto man niyang yakapin ang kanyang hita ay ayaw niyang minamaliit siya. Since she said that, she must be very resistant sa mga kamag-anak na umaasa sa kanya para umangat sa kapangyarihan, di ba? Halimbawa, siya. Kung aakyat siya ng walang kahihiyan, hindi lang siya masusuklam sa iba, kundi ibababa pa niya ang sarili niya. Sa halip na gawin ito, mas mahusay na gumawa ng isang pangalan para sa iyong sarili muna, at pagkatapos ay pumunta at kilalanin ang iyong mga kamag-anak. Nang makapagdesisyon na si Jingzi, hindi na nag-alinlangan pa. "Hoy, sino ka? Anong ginagawa mong sumisilip dito?" Sa oras na ito, napansin ng kutsero na sinusundan siya nito at nagtanong. Walang lakas ng loob na magsalita si Jingzi, kaya tumalikod siya at tumakbo palayo. "Hoy, ang lalaking ito.
Umiling ang kutsero at hindi na nag-aalaga. Si Zhou Xining, gayunpaman, ay bihirang lumabas ng kanyang ulo sa bintana at tumingin sa figure na malapit nang mawala sa dulo ng kalye. For some reason, naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Binawi niya ang kanyang ulo at pagkatapos ay sinabi kay Xiang Ji, ngunit, maliban sa isang tao. Sino yan, Miss Zier? Pagkatapos sabihin iyon, nawalan ng laman ang mga mata ni Zhou Xining, na parang naaalala niya. Kabanata 126 na huminahon si Uncle. Matapos malagpasan si Zhou Xining, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Jing Zi, na parabang ang kanyang dating pananampalataya ay biglang nasira, at ang kanyang puso ay walang laman. Young Village Master, saan tayo pupunta ngayon? Hindi napansin ni Han, ngunit nakita ng matanda si Jing Zi na papalapit at nakangiting nagtanong. Pumunta tayo sa bahay ni Miss Zhang at tingnan. Kailangang magpatuloy ang buhay, kaya bakit hindi gumawa ng sarili mong paraan? Ang pag-iisip tungkol dito ay nakaramdam ako ng buong lakas. Ayon sa address na sinabi ni Zhang Xiaoyo, nilaibat nila ang dalawang kalye at nakita nila ang signboard ng Zhangjia Liquor House na umiindayog sa hangin. Kung titingnan lamang ang sukat, ang gawaan ng alak na ito ay may dalawang palapag, na may 4 na malalaking bungalow sa harapan. Ito ay higit pa sa sapat na maging isang mas malaking restaurant, pabayaan ang isang gawaan ng alak. Bukod dito, ang kalye sa labas ng gawaan ng alak ay napakamaunlad, na may maraming mga tindahan sa kahabaan ng kalye, at patuloy na daloy ng mga naglalakad na dumadaan. Talagang mahirap mawala ng pera kapag nagbukas ng tindahan sa lugar na ito. Ang prinsipe ng dinastiyang Jin ay may malalim na pagmamahal kay Zhang Xiaoyo. Binili niya ang kanyang alak nang hindi binabago ang pangalan, at puno ng katapatan. Nakakalungkot na nakilala niya si Zhang Xiaoyo. Kung may nakilala siyang ibang babae, matagal na niya itong sinundan. May malaking bahay sa tabi ng wine shop. Bahagyang nakabukas ang pinto. Yumuko si Jing Zi at tumingin at natukoy na ito ang bahay ni Zhang Xiaoyo. Sa oras na ito, may isang chubby middle-aged na nakatayo sa bakuran, namumula ang mukha, nagmumura. Ikaw ay isang babae, at manatili ka sa labas magdamag. Ano ang nangyayari? Sinabi ko sa iyo na hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga usapin ng pamilya. Hindi mo ba naiintindihan? Anong ginawa mo kahapon? Hindi ko naman sinabing huwag kang papasok sa bahay. Ang oras ay napuno ng pag-aalala tungkol sa kanyang anak na babae. Sa oras na ito, lumabas ang isang babae na medyo kamukha ni Zhang Xiaoyo, hinayla siya at hinikayat, "Guru, huwag mo na akong pag-alitan." Ang mga taong lumalabas sa pintong ito ay pawang mga dumadaan, at oras na para marinig ng mga tao ang biro. Joke. Ako, si Zhang Zuoxian, joke lang ngayon, hayaan mo silang tumawa. Tito, huminahon ka. Sa oras na ito, binuksan ni Jingzi ang pinto. Sabay-sabay na tumingin ang 3 tao sa pamilya. Maliban kay Zhang Xiaoyo, na ang mga mata ay puno ng kagalakan at isang pahiwatig ng pagkamahiyain, ang dalawa pa ay puno ng pagdududa. Sino ka? Tiningnan siya ni Zhang Zuoxian ng maingat. Pagkatapos maglakad papasok, natuklasan ni Jingzi na may mga garapon ng alak sa lahat ng dako sa bakuran. Ang bango ng alak ay malakas, ngunit si Zhang Zuoxian ay halatang lasing ng marami at lasing na. Tito, kaibigan ako ni Miss Zhang, akon. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, Tito, huwag ka nang mag-alala na sisihin mo siya. Magkasama kami kagabi. Mas mabuting huwag na lang sabihin ito. Nakinig muna si Zhang Zu sa update. Nag-aalala. Ikaw. Ang iyong anak ay tumira sa aming Xiaoyu kagabi. Ikaw. Nasaan ang aking kutsilyo? Habang sinasabi niya iyon, nagsimula siyang yumuko para hanapin ito, na ikinatakot ni Jingzi. Damn it, masyado ka bang irritable? Nagmamadaling lumapit si Mrs. Zhang at pinigilan siya, Master, huwag kang magalit. Kung hindi ka naniniwala sa young master na ito, hindi ka ba naniniwala sa amin Xiaoyu? Hindi mo alam kung anong klaseng ugali si Xiaoyu. Paano siya makikitira sa isang estranghero? Sabi ni tita. Tama yan. Tiyo. Huwag mag-isip ng mali. Pumunta lang kami sa Daoist Temple para sumamba kagabi. Huli na at nag-overnight lang kami sa Daoist Temple. Pumunta ka lang at magdasal. Matapos marinig ang mga salita ni Zhang Xiaoyo, nakahinga ng maluwag si Zhang Zuoxian. Ito ay isang mahalagang lugar sa sektang Daoist, kaya pinatawad ko siya sa hindi niya paglakas loob na kumilos ng walang ingat. Ngunit tumaas pa rin ang kanyang kilay at nagtanong, bakit hindi ko narinig na sinabi ni Xiaoyu na may kaibigan siyang katulad mo? Kakakilala lang namin kagabi. Normal lang na hindi pa ito narinig ng tito ko. Si Zhang Zuoxian ay biglang may dumaing na baboy sa kanyang bahay. Nagkaroon ng pakiramdam ng krisis, at ang paraan ng pagtingin niya kay Jingzi ay mali. Haha, sino ba ako sa tingin ko? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung gusto mong samantalahin ang ating Xiaoyu, huwag mo nang isipin iyon, umalis ka na lang dito. Ito. Ang unang pagkakataon na nakakita si Jingzi ng ganoong galit na kapatid pagkatapos ng paglalakbay sa oras. Not to mention na ayaw pa niyang manligaw sa babae, sa itsura niya, ano naman kung gusto niya talaga. Guro, huwag kang mabalisa, makinig muna tayo sa sasabihin ni Xiaoyu. Sinabi niya at tumingin kay Jingzi nang may paghingi ng tawad, Master,
huwag kang magalit, ang aming Panginoon ay may masamang ugali. Kamakailan lamang ay nabalisa siya, at nakainom pa siya. Kaya naman, tumanggo si Jingzi at sinabing wala siyang pakialam. Pare, nanay, totoo na kakakilala lang namin ni Mr. A. Kun kagabi, at iniligtas din ni Mr. A. Kun ang buhay ng anak ko. Pagkatapos ay maikli niyang ikinwento ang nangyari sa Daoist Temple kagabi. Nakinig si Mrs. Zhang. Ganap na takot, ngunit sa parehong oras ay sinulyapan niya si Jingzi ng may pasasalamat. Tumigil si Zhang Zuoxian sa pagsasabi ng masasamang salita. Sa kanyang init ng ulo, ito ay maituturing na pagpapahayag ng pasasalamat. Maaaring tulungan ni Master ako ng aming winery na bumalik, kaya hiniling siya ng aking anak na babae na pumunta. Tulungan ang paggawa ng alak na bumalik. Sumulyap si Zhang Zuoxian kay Jingzi at Ninishan. Wala na akong magagawa, ano ang magagawa mo? Young Master, iniligtas mo ang buhay ng aking anak. Gusto kong magpasalamat sa iyo, ngunit kung mayroon kang ideya para sa kanya, ipinapayo ko sa iyo na sumuko na. Master, hinawakan siya ni Ginang. Zhang at galit na sinabi, walang sinabi si Master A. Kun, paano mo nalaman na hindi kita matutulungan? At saka, hindi namin natanong si Mr. A. Kun tungkol sa background at edad ng kanyang pamilya, kaya paano mo nalaman na may kaugnayan siya sa amin? Hindi ba bagay si Jia Xiaoyo? Sa tingin ko, magaling si Mr. A. Kun. Sinasabing kapag tinitingnan ng biyenan ang kanyang manugang, lalo siyang nasisiyahan ngunit ito ba ay masyadong maaga? Agad na natarante si Jingzi. Namula rin si Zhang Xiaoyu sa kahihiyan at hindi naglakas loob na tumingin kay Jingzi. Tinadyakan niya ang kanyang mga paa at sinabing, Nay, ano ang sinasabi mo? Hindi ito ang iniisip mo. Nandito talaga si Mr. A. Kun para tulungan tayo. Mabilis na sagot ni Jingzi. Oo, tito at tiya, mayroon akong paraan upang matulungan ang gawaan ng alak. Matapos marinig ang sinabi niya, medyo nadismaya si Mrs. Zhang. Paano ako makakatulong? Siya ay nagpapatakbo ng isang tindahan ng alak sa loob ng higit sa 20 taon at hindi kailanman nakaisip ng paraan. Ibinuka ng isang batang lalaki ang kanyang bibig at sinabing maaari niya itong tulungan. Ano itong kalokohan? Noong una ay gustong itaboy siya ni Zhang Zuoxian, ngunit nang hilahin siya ni Mrs. Zhang, hindi na siya maaaring maging matigas at makapagtanong na lamang. Dahil isa itong tindahan ng alak, natural na magbenta ng alak. Mahinahong sabi ni Jingzi na parang may plano na siya. Lumabas ka, umalis ka dito. Ngunit hindi tinanggap ni Zhang Zuoxian ang kanyang payo. Binigyan niya talaga siya ng pagkakataon, pero paano niya naisip na imbes na pahalagahan niya ito ay magpapakitang gilas pa siya. Matagal na akong nagbebenta ng alak. Kung kaya kong ibenta, bakit ako haantong sa ganito? Isa kang brat at naglakas loob kang magyabang sa harap ko. Umalis ka dito. Pagkatapos magsalita ni Zhang Zuoxian, humiwalay siya sa kamay ni Mrs. Zhang at pumunta sa he-walk forward at sinubukang itulak si Jingzi palabas. Nanatiling kalmado si Jingzi at mahinang ngumiti. Siyempre hindi posibleng magbenta ng mababang kalidad na steak tulad nito, ngunit paano ang pagbebenta ng matapang na alak? Kabanata 127 nagiging sinumpaang magkakapatid. Kung lumabas na si Zhang Zuoxian ay galit na galit at nakipag-away sa kanya kung may narinig siyang naglalarawan sa alak na tinimpla sa kanilang gawaan ng alak bilang, mababa ang kalidad. Lalo na ang batang lalaki na lalong hindi nasisiyahan sa kanya. Pero hindi na niya nagawang magalit sa sumunod niyang sinabi. Paano ang tungkol sa mga espiritu? Hindi na kailangang sabihin, ang mga espiritu ay isang magandang bagay na mayroon lamang ang mga barbaro, at ang output ay napakababa. Ang mga ito ay ibinibigay sa Angwo bawat taon. Mga miyembro lang ng royal family ang makakainom. Napakahalaga nito, na makikita. Kung may malakas na alak, ang kanilang Zhangja Winery ay naging numero 1 winery sa Jingzhou hindi, dapat ito ang numero 1 winery sa Angwo. Sa ganoong transcendent na katayuan, paano mangyayari ang ganitong bagay? Siya ay nagpapatakbo ng isang gawaan ng alak sa loob ng maraming taon, kaya natural na gusto niyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Spirits ang kanyang pangarap sa loob ng maraming taon. Ngunit saan kaya madaling makuha ang matapang na inumin na ito? Ilang beses na siyang nagpadala ng mga tao para magtimpla. Nagdagdag siya ng mas maraming butil, mas maraming koji, at mas kaunting tubig, at mas matagal ang oras ng paggawa ng serbesa. Gayunpaman, ang nilalaman ng alkohol ng brewed wine ay hindi masyadong mataas. Ang susi ay ang lasa ay hindi maganda, at ang gastos ay mas mataas. Maraming kalkulasyon. Pagkatapos nito, maaari na lamang siyang humiwalay ng landas sa kanya. Ngayon isang batang lalaki na nagsasalita tungkol sa matatapang na inumin sa kanyang harapan ay tila isang panaginip sa kanya. Pagkatapos magsalita ni Jingzi, patuloy niyang pinagmamasdan ang reaksyon ni Zhang Zuoxian. Hindi man siya pumayag ay nag-alinlangan siya. Nangangahulugan ng pag-aalinlangan na may seryosong bagay sa bagay na iyon, kaya nagpa siya siyang hampasin habang mainit ang plancha. Tito, paano kung sabihin kong makakagawa ako ng matapang na alak? Ngumisi si Zhang Zuoxian, bata, mas marami akong nainom na alak kaysa sa tubig na ininom mo. Gusto kong payuhan ka, huwag kang magsinungaling. Ngumiti si Jingzi. Tito, hindi ka ba naniniwala?
Haha, hayaan mo ako, kung sasabihin mo sa sino man na maaari kang gumawa ng mga espiritu, walang maniniwala. To be honest with Uncle, I really don't think so. Sinabi ko sa iba. Pagkatapos ay nilapitan niya si Zhang Zuoxian at maingat na sinabi, Tito, nakatira ang kapatid ko sa Liangzhou. Kanina pa ako naroon at may nakilala akong mga barbaro, kaya hindi natuloy si Jingzi. Ang lahat ay nakasalalay sa sariling imahinasyon ni Zhang Zuoxian. Ang Liangzhou ay katabi ng Western Xinjiang. Tulad ng para sa matapang na alak, ito ay ginawa ng mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang. Bagamat parang nagyayabang ang mga sinabi niya, parang hindi naman. Hindi kaya nakipagsapalaran siya noong nasa Liangzhou siya at natutong gumawa ng mga espiritu. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, biglang lumiwanag ang mga mata ni Zhang Zuoxian, na namumula sa sobrang pag-inom ng alak. Totoo ba lahat ng sinabi mo? Lahat ay totoo, at walang kasinungalingan. Paano ako maniniwala sa'yo kung walang kwenta ang sinasabi mo? Kukunin ko ang mga gamit bukas at ipapakita ko ito sa aking tiyuhin. Bakit mo kami tinutulungan? Para kay Xiao Yu. Tinitigan ni Zhang Zuoxian si Jingzi na may nagtatanong na mga mata. Kung sinabi niyang, oo, agad siyang itataboy ni Zhang Zuoxian. Bagamat mabuti ang kanyang anak na babae, hindi masama ang kanyang mga mata, at ang hitsura ng binata na kaharap ay hindi mas mahina kaysa sa kanyang anak na babae, at makita na siya ay nakasuot ng brocade na robe, tila hindi masama ang background ng kanyang pamilya. Paano masasabi ng gayong tao sa isang babae ang isang napakalihim na bagay tulad ng kung paano gumawa ng mga espiritu? Sumunod, umiling si Jingzi at nagpatuloy sa mahinang boses, sa totoo lang, may personal akong hinanakit kay Prinsipe Jin. Hindi ko siya matiis, kaya gusto ko siyang turuan ng leksyon. Matapos marinig ito, nag-isip sandali si Zhang Zu at tumango bilang paniniwala. Napakalapit nilang dalawa at napakababa ng kanilang mga boses na kahit sina Mrs. Zhang at Zhang Xiaoyu ay hindi sila marinig ng malinaw. Nag-aalala si Zhang Xiaoyu na maaaring kumilos ang kanyang ama, kaya't inabot niya ang kanyang ina at hinayla ang kanyang ina. Tumalikod si Mrs. Zhang at tinignan siya ng makahulugan. Ibinaba ni Zhang Xiaoyu ang kanyang ulo, namula ang kanyang mga pisngi. Guro, gusto rin kaming tulungan ni Mr. A. Kun. Dapat kang makipag-usap sa mga tao ng maayos, ngunit huwag maging marahas. Panghihikayat ni Mrs. Zhang. Anong pinagsasabi mo? Ganun ba ako kaklaseng tao? Si Zhang Zu, na may magandang komunikasyon kay Jingzi, ay lumingon at sinulyapan si Mrs. Zhang na hindi nasisiyahan, pagkatapos ay masayang itinaas ang mga balikat ni Jingzi, masaya kaming nag-uusap ni Kuya Kon. Kuya Kon, bakit hindi tayo maging swear brothers? Damn it, your girl is older than me, how can you have the nerve to become sworn friends with me? Si Zhang Xiaoyu, na nasa tabi niya, ay humanga rin sa mga manipulasyon ng kanyang ama at doon ay natulala, hindi alam kung iiyak o matatawa. Hinayla siya pabalik ni Mrs. Zhang na may maringal na aura na ikinatakot ni Zhang Zuoxian. Ikaw matandang lalaki, nalilito ka ba? Ilang taon na si Mr. A. Kun para maging kapatid mo siya. Hindi rin ako ganoon katanda. Si Zhang Zuoxian ay hindi pa rin kumbinsido at bamulong. Anong sabi mo? Wala kang sinabi. Masyado akong uminom at sumakit ang ulo. Kailangan kong pumasok sa loob at matulog. Hinawakan ni Zhang Zuoxian, na halatang isang henwife, ang kanyang ulo at tumakbo palayo. Pagkatapos ay tumalikod si Ginang. Zhang at sinabing lubos na humihingi ng tawad, Mr. A. Kun, nagkamali ang aking amo habang lasing. Huwag mo itong isapuso. Humihingi ako ng tawad sa kanya para sa kanya. Pagkasabi nito ay umuko ito sa kanya. Bilang isang babae, paanong hindi makikita ng malinaw ni Mrs. Zhang ang iniisip ng kanyang anak? Kung talagang naging magkapatid sina Jingzi at Zhang Zuoxian, hindi ba siya magiging tiyuhin ni Zhang Xiaoyu? Tiyo at pamangkin. Ito ay hindi etikal. Walang masabi si Mrs. Zhang para hayaan itong mangyari. Nagmamadaling ibinalik ni Jingzi ang regalo at nakangiting sinabi, seryoso ang mga sinabi ni Auntie. Hindi sinasadya ang mga salita ni Uncle, pero medyo malikot sila. Hindi ito sineryoso ng pamangkin ko. Gumaan ang pakiramdam ni Mrs. Zhang at tumingin kay Jingzi. Ang pag-uusap na ito, ang damit na ito. Habang tinitingnan ko ito, lalo akong nasisiyahan, at habang tinitingnan ko ito, lalo akong nabighani. Nakaramdam ng hiya si Jingzi na palaging nakatitig. Ahem. Upang manatiling nakalaan, umubo si Zhang Xiaoyu ng 2 beses bilang paalala kay Ginang. Zhang. Sa wakas ay bumalik si Mrs. Zhang sa kanyang katinuan, ngunit hindi niya naramdaman ang kahit kititing na kahihiyan. Ngumiti siya at sinabi kay Jingzi, dahil wala kang pakialam, hindi na kita makikita sa labas. Ilang taon na ba ang pamangkin ko? May iba pa ba sa pamilya na nakapag-asawa na? Nanay. Hindi na nakapagpigil si Zhang Xiaoyu at nagmamadaling humakbang pasulong upang hilahin si Mrs. Zhang. Maingat niyang sinulyapan si Jingzi, ang kanyang pisngi ay kasing pula na ng pamumula. Ang kanyang mga magulang ay nakakahiya. Haha, nakakahiya ka. Ngumiti si Mrs. Zhang. Likas nilang iginagalang ang kanilang anak pagdating sa mahahalagang bagay ng kanilang mga anak. Basta ayaw niya, kahit prinsipe siya ni Jin, maglalakas loob na tumanggi ang pamilya nila.
Ngunit kung interesado ang kanyang anak na babae, gagawin niya ito. Ang aking ina ay handang ipakita ang kanyang mukha ng hindi nahihiya. Tapos inibon niya yung topic. Parang hindi taga Jingzhou ang accent ng pamangkin ko, di ba? Tumango si Jingzi, bumalik kay auntie, ang aking bayan ay nasa Pangzhou, at ngayon lang ako nakarating sa Jingzhou. Dumating siya sa kanyang tahanan pagdating niya sa Jingzhou. Kung totoo man ito para sa kanyang pamilya, walang ideya ang dalaga, hindi siya naniniwala. Tumingin si Mrs. Zhang kay Jingzi at muling pinaikit ang kanyang mga mata. Kabanata 128 Persimmon. May mga kamag-anak ba ang pamangkin ko sa Jingzhou? Nag-isip sandali si Jingzi, pagkatapos ay umiling. Ang kanyang pangalawang kapatid na babae ay nasa Jingzhou, ngunit ayaw niyang hanapin siya ngayon, kaya natural na hindi niya ito masabi sa kanya. Naisip na ba ng pamangkin mo kung saan siya titira? Nagpatuloy si Jingzi sa pag-iling, kakapasok ko lang sa lungsod at hindi pa ako nagkaroon ng oras para hanapin ito. Lalabas na lang ako at hahanap ng mamaya. Oh, ano pang hinahanap mo? Magkano? Pinalakpakan ni Mrs. Zhang ang kanyang mga kamay at itinuro ang pakpak sa likuran, bagaman mabenta ang tindahan ng alak, napakalaki ng aming bahay at walang kakulangan sa silid. Lumabas ka, manatili sa bahay. Pipigilan na sana siya ni Zhang Xiaoyu, namumula, ngunit bigla siyang natigilan. Kung gayon ay nariyan si Tita Lao. Nako, hindi mahirap. Mag-chat muna kayo, at lilinisin ko ang kwarto mo at aayusin ko ang higaan mo. Noong bukas pa ang Zhangja Winery, mayaman ang pamilya Zhangja at maraming katulong. Ngunit dahil may nangyari sa bahay kanina, naibenta ang tindahan ng alak, at natural na natanggal sa trabaho ang mga katulong, kaya kinailangan kong gawin ang mga bagay tulad ng paglilinis ng kwarto at pag-aayos ng kama. Mom, bitawan mo ako. Hindi, hiniling ko sa iyo na manatili at makipag-chat kay Akon. Sabi niya, sabay kindat sa kanya, ang ibig sabihin ay self-explanatory, at napahiya si Zhang Xiaoyu. Pagkaalis ni Mrs. Zhang, huminahon si Zhang Xiaoyu, tumingin kay Jingzi at nagtanong, bakit ka nanatili? Bakit hindi ako makapag-stay? Ibig kong sabihin. Nag-isip si Zhang Xiaoyu ng mahabang panahon, ngunit hindi niya ito mahanap. Isang angkop na dahilan para sipain siya palabas. Iniligtas niya ang kanyang sarili at lumapit upang tulungan sila. Ngayon ay wala na siyang matitirhan. Abnormal naman kung hindi siya papayagang tumira dun, di ba? Kalimutan mo na ito, hanggat maaari itong makatulong sa pamilya Zhang na mabuhay muli, ano ang masama sa paninirahan sa kanyang bahay. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, papasukin na sana ni Zhang Xiaoyu si Jingzi sa harap na bulwagan upang maupo para sa isang basong tubig at magpahinga. Bago pa niya maibuka ang kanyang bibig, itinulak ang pinto mula sa labas, at narinig din ang mga boses ng mga dumadaan sa kalsada. Pumasok ka. Lumingon si Jingzi at nakita ang isang pandak, matabang lalaki na nakasuot ng matingkad na itim na silk robe na papasok. Napakapangit ng lalaki, pero may ngiti sa mga mata, at parang may superior aura. Bagamat unang beses pa lang nilang magkita, ang lalaking ito ay nagbigay ng masamang impresyon kay Jingzi, at hindi siya komportable na nakatingin lang sa kanya. Pagkapasok ay isinara ng lalaki ang pinto at pinalabas ang lahat ng ingay. Paglingon niya, nakita niya si Jingzi na nakatayo sa tabi ni Zhang Xiaoyu, nanlamig ang kanyang mga mata at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Xiaoyu, sino ito? Ang hitsura ni Jingzi ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng krisis. Prince, parang walang kinalaman sa iyo ha. Nang marinig ang malamig na boses ni Zhang Xiaoyu, nahayag na ang pagkakakilanlan ng lalaki, si Su Jinping, ang panganay na anak ng Jin Dynasty. Xiaoyu, bakit ang lamig mo? Ngumiti si Su Jinping, hindi ko talaga maintindihan. Napakaraming babae ang sumusubok na makapasok sa palasyo ni Prince Jin, ngunit hindi ko sila binigyan ng pagkakataon. Bakit hindi ka pumayag? Sila, at ako ay ako. Kung nagustuhan ito ng prinsipe, pakasalan mo na lang sila. Si Zhang Xiaoyu ay hindi man lang gustong tumingin sa kanya, ang kanyang ugali ay nanatiling walang pakialam. Xiaoyu, bakit hindi mo maintindihan ang iniisip ko? Habang sinasabi niya iyon, humakbang si Su Jinping at mabilis na kumilos, sinusubukang hawakan ang kamay ni Zhang Xiaoyu. Dahil itinagilid niya ang kanyang ulo, hindi nag-react si Zhang Xiaoyu. Akmang hahawakan na niya ang kamay nito, isang payat na figure ang biglang tumayo sa harapan niya, parang bundok, na sumasangga sa kanya sa hangin at ulan. Mamasa-masa ang kanyang mga mata, nakaawang ang kanyang bibig, at bahagyang itinaas ang kanyang ulo. Sa isang pop na tunog, tinampol ni Jingzi ang kanyang maruming kamay. Gumamit siya ng sobrang lakas kaya namula agad ang kamay ni Su Jinping. Sino ka? Umungol si Su Jinping. Sino ba naman ako para makipagrelasyon sa iyo? Hindi isang matalinong hakbang ang saktan si Prinsipe Jin sa oras na ito, ngunit sa ilang kadahilanan, ang makita siya ay nakaramdam siya ng galit sa kanyang sikmura, at siya ay magpapanik kung hindi niya ito ilalabas. Ikaw kilala mo ba kung sino ako? Ang mukha ni Su Jinping ay nabaluktot sa galit. Alam ko, ipinalakpak ni Jingzi ang kanyang mga kamay, hindi ba ito ay isang persimmon lamang? Sumulyap siya sa kanya at mapang-asar na sinabing, sabihin mo, kapag nakakita ako ng persimmon, pinipitik ko ito sa isang sampal. Napakaswerte mo na.
Naghahanap ka ng kamatayan. Umungol si Su Jinping. Sa oras na ito, si Zhang Xiaoyu, tulad ni Jing Zi ngayon, ay tumayo sa kanyang harapan at kinakabahang nagsabi, "Kamahalan, ito ang aking malayong pinsan. Ngayon lang siya nakarating sa Jingzhou. Kung sasalungat ka sa Crown Prince, sana ay hindi ka magagalit." Hindi na kasing lamig ng dati ang boses, na may bahid ng paghingi ng awa. Medyo naantig si Jing Zi nang marinig niya ito, at sabay lihim na sinabi na siya ay masyadong mapusok. "Pinsan ko pala yun." Humalaklak si Su Jinping, "Kung may iba pa, basta sumigaw ako, hindi sana siya lalabas sa bahay na ito ngayon. Pero dahil humingi na ng awa si Xiaoyu, hindi ako magiging katulad niya ngayon." Pagkatapos sabihin iyon, hindi niya nakalimutang tingnan si Zhang Xiaoyu ng buong pagmamahal, "Xiaoyu, ito ang gusto ko para sa iyo." Napalingon si Zhang Xiaoyu at nagbingi-bingihan. Galit na galit si Su Jinping sa kanyang pagkilos. Nawalan siya ng pasensya noon at nginisyan ang mga mata, dahil ayaw mong pag-usapan ang tungkol sa mga pribadong bagay, kung gayon ay kakausapin kita tungkol sa mga usapin sa negosyo. Para sabihin sa iyo ang totoo, ang iyong Zhangja Winery ito ang lahat ng kasalanan ng prinsipe na ito. Gusto pa ba ng iyong ama na babaan ang presyo at mawala ng pera para mawala ang alak? Haha, baka sabihin ko sa iyo, hanggat ang prinsipe na ito ay nagbubukas ng isang gawaan ng alak sa loob ng isang araw, sino sa tingin mo ang maglalakas loob na bumili ng iyong alak? Hanggang kailan ka makakatagal sa tulong ko? Ito ang banta ni Chiguoga. Iyon ang negosyo ng aming pamilya, kaya hindi na kailangang abalahin ang prinsipe upang mag-alala tungkol dito. Kung ang prinsipe ay walang ibang gagawin, mangyaring bumalik. Naglakad si Zhang Xiaoyu sa pintuan, binuksan ito, at naghanda upang makita ang mga bisita. Gusto kong makita kung nagmamakaawa ka sa akin sa hinaharap." Kahit gaano kawalan siya si Su Jinping, hindi na siya makakatagal pa rito. Malamig siyang ngumuso at humakbang palabas. Bago umalis ng bahay, sinulyapan niya si Jing Zi nang may galit. Halata namang naiinis na siya. Nagkibit-balikat si Jing Zi at sinabing hindi ito mahalaga. Tutal, pumunta siya sa bahay ni Zhang para kunin itong persimmon. Pagkaalis niya, mabilis na isinara ni Zhang Xiaoyu ang pinto, isinandal ang likod niya sa pinto at huminga ng malalim. "Nagdulot ba ako ng gulo para sa iyo?" Lumapit si Jing Zi at humingi ng tawad. Napangiti si Zhang Xiaoyu at umiling, "Sinabi mo ang gusto kong sabihin pero hindi ka naglakas loob na sabihin. Napakagaan ng pakiramdam pakinggan. At saka, kahit hindi mo sabihin, baka hindi siya maging mabuti sa pamilya natin." Naisip ito ni Jing Zi, at pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig at inaliw siya, "Huwag kang mag-alala, dahil sinabi kong tutulungan kita, hindi kita pababayaan." Tumango si Zhang Xiaoyu, ngunit napaka-curious, "Paano mo kami tutulungan? Sinabi mo ba yun kay tatay?" "Ito ba?" Tuwang-tuwa siya pagkatapos niyang marinig ito. Kabanata 129 Kung gayon dapat kang magmadali. Sinabi ni Jing Zi kay Zhang Xiaoyu ang ideya ng paggawa ng mga espiritu. Si Zhang Xiaoyu ay kumilos na katulad ng kanyang ama. "Kaya mo ba talagang gumawa ng mga espiritu?" Nagkibit-balikat si Jing Zi, "Syempre kaya mo, pero kailangan ko pa rin ng mga gamit. Kailangan kong lumabas at bilhin ang mga ito. Hindi ka pamilyar sa Jingzhou, kaya sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mong bilhin. Bibili ako para sayo." Nagboluntaryo si Zhang Xiaoyu. Ngumiti si Jing Zi at umiling, "Masyadong maraming bibilhin. Ilalabas ko si Hanhan sa tamang panahon para maging pamilyar sa Jingzhou City. Kailangan kong hilingin kay Miss Zhang na tulungan akong dalhin ang mga bagahe na ito." Pagkatapos sabihin iyon, inilabas ni Jing Zi si Hanhan at lumabas. Nakangiting lumabas si Mrs. Zhang. Nang makita niyang walang ibang tao sa looban maliban sa sarili niyang babae, unti-unting lumakas ang ngiti niya. "Nasaan si Master Akon?" "Kakaalis lang. Iniwan." Nagalit ang mukha ni Mrs. Zhang, "Ikaw babae, hindi ba't hiniling ko sa iyo na makipag-chat sa iba? Paano ka pa nakikipag-chat kung ang galing mo? Ano pa ang ginagawa mo? Bakit hindi mo siya bilisan at habulin siya pabalik?" Tiningnan ni Zhang Xiaoyu ang kanyang ina nang walang magawa, nagtataka kung sino ang tunay. Itinaas niya ang mga bagahe sa kanyang kamay at sinabing, "Lumabas siya para bumili ng kung ano-ano ang hinahabol mo. Tingnan mo, ito ang mga bagahe na naiwan niya." Binawi ni Mrs. Zhang ang kanyang galit sa isang ngiti at kinuha ang mga bagahe. Kasabay nito, hindi niya nakalimutang sabihin sa kanyang anak na babae, "Tingnan ko, ang Master A Kun na ito ay napakahusay, kailangan mong hawakan ito." "Ma, wala tayo sa ganoong klaseng relasyon." Namula si Zhang Xiaoyu at tinadyakan ang kanyang mga paa. "Well, kailangan mong magmadali. Ang mga bagay na gustong bilhin ni Jing Zi ay medyo simple lang, isang malaking bakal na kaldero, malalaki at maliliit na vats, at mga tubo ng kawayan, ngunit alam niya na ang pamilya Zhang ay kasalukuyang may maraming maputik na alak. Masyadong marami. Kung gusto mong i-proseso ang lahat sa mga espiritu sa maikling panahon, dapat kang maghanda ng sapat na kagamitan sa pagpoproseso, at ang halaga ng pilak na kailangan ay hindi maliit na halaga. Ang pamilya Zhang ay kapos na sa pera. Tinanong niya si Zhang Xiaoyu na ang tanging 12-dosenang tael ng pribadong pera na mayroon siya ay ibinigay kay Qindian Bodhisattva. Ngayon siya ay walang pera.
Kung siya ang hilingin na bilhin ito ay talagang mahirap para sa isang matalinong babae na gumawa ng pagkain ng walang kanin, na higit na nakakahiya. Ang lungsod ng Jingzhou ay malaki at maunlad. Naglakad lang sina Jingzi at Hanhan sa isang kalye. Nakakita sila ng 2 o 3 tindahan na nagbebenta ng mga bakal na kaldero at kawa. Matapos ikumpara ang mga ito, binili nila ang mga ito at nakakita ng maghahatid sa kanila pabalik sa pamilya Zhang. Marahil ay dahil sa galit na iniwan ng Crown Prince of Jin ang pamilya Zhang. Ang mga waiter sa tindahan ng alak ng pamilya Zhang ay namangha dito. Nakatayo sila sa pintuan at nakatingin sa gate ng pamilya Zhang, nagtataka kung ano ang sinasabi nila. Nang bumalik si Jingzi dala ang kanyang mga gamit, ang mga taong ito ay lalong nagtuturo at ang ilan ay mas matapang at lumapit kay Jingzi kung ano ang relasyon niya sa pamilya Zhang at ano ang silbi ng pagbili ng malalaking bakal na kaldero. Si Jingzi ay napakagalang at sinabihan silang lumabas. Narinig ko mula kay Zhang Xiaoyu na maganda ang pakikitungo ni Zhang Zuoxian sa kanila, ngunit hindi niya akalain na tatakbo sila kaagad kapag may nangyari sa gawaan ng alak. Gayunpaman, matapos kunin ni Xu Jinping ang Zhangja Winery, lahat sila ay masayang bumalik. Labis na nasaktan si Zhang Zuoxian nang marinig niya ang tungkol dito. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit siya nalasing sa maghapon. Kaya direktang sinabihan sila ni Jingzi na magwala. Ang pinakaayaw niya ay ang ganitong uri ng wallflower. Ang mga lalaki ay hindi nasisiyahan noong una, ngunit nang makita nila si Hanhan, agad silang huminto at pinanood si Jingzi na pumasok sa bahay ni Zhang na may mga ungol. Tuwang-tuwa si Mrs. Zhang nang makitang umalis at bumalik si Jingzi nang napakabilis. Inutusan niya si Zhang Xiaoyu na magdala ng tsaa at tubig, at pagkatapos ay kinuha si Jingzi upang tingnan ang kanilang pakpak. Matapos siyang pasalamatan ni Jingzi, hiniling niya kay Ginang Zhang na maghanap ng woodshed para sa kanila, ay diskarga ang mga bagay na binili nila doon, at kasabay nito ay gumawa ng isang kagamitan sa paggawa ng alak na halos kapareho ng laki ng sayungjo. Susunod, hiniling si Hanhan na magsimulang gumawa ng mga espiritu. Makalipas ang halos 1 oras o 2, nagsimulang lumubog ang araw patungo sa kanluran. Sa oras na ito, higit sa 2 garapon ng matapang na alak ang ginawa. Humigop si Jingzi at nakita niyang okay ang lasa, kaya gumaan ang pakiramdam niya. Magandang pamangkin. Sa oras na ito, binuksan ni Zhang Zu ang pinto at pumasok pagkatapos magising mula sa kanyang pagtulog. Sa matino niyang pag-iisip, iba na ang itsura niya sa dati, at naging alerto ang kanyang mga mata. Pagkapasok niya sa bahay, sumanggod siya at tuwang-tuwa. Ang amoy ng alak ay napakalakas. Sinulyapan niya ang kakaibang kagamitan, itinuro ang 2 garapon ng alak na konektado sa ibaba at nagtanong, ito ba ang sinabi mo? Matapang na alak. Eksakto. Ano ang lasa? Pinunasan ni Zhang Zuoxian ang kanyang mga kamay, hindi umaalis ang kanyang mga mata sa garapon ng alak. Tito, malalaman mo pagkatapos mong subukan. Nagbuhos si Jingzi ng isang mangkok at iniabot ito sa kanya ng nakangiti. Masarap na alak, ubo, napakalakas na alak. Zhang. Nakahanda na si Zuoxian sa kanyang puso, ngunit talagang hindi inaasahan ni Zhang Zuoxian na mas malakas ang alak kaysa sa inaakala niya. Itinaas niya ang kanyang leeg at ininom ang lahat sa isang lagok, at talagang nabulunan siya. Namumula ang kanyang pisngi, umubo siya ng 2 beses, at sinabi pa rin bilang pagsang-ayon. Bakit ka uminom ulit? Ang eksenang ito ay nakita ni Mrs. Zhang na pumasok para yayain silang kumain. Inilibot niya ang kanyang mga mata kay Zhang Zuoxian at galit na sinabi, bakit ngayon ka lang nagising, bakit ka umiinom ulit? Hindi ka ba natatakot na patawanin si A-kun? Ito ay malakas na alak. Itinuro ni Zhang Zuoxian ang mangkok ng alak at tuwang-tuwang sinabi. Hindi ka maaaring uminom ng anumang alak na tulad nito. Ikaw. Babae, ano ang alam mo? Hindi niya ito pinansin at hinayla si Jingzi at sinabing, mahal kong pamangkin, sa matapang mong alak, hindi na mabubuhay ng ating pamilya Zhang ang mga patay. Oo nga pala. Hindi lang ikaw ang tagapagligtas ng aming Xiaoyu, kundi pati na rin ang tagapagligtas ng aming pamilya Zhang. Hindi masyadong comfortable ang paghila ng isang matanda. Sinamantala ni Jingzi ang pagkakataong hilahin ang kanyang kamay at tumawa, Tito. Payag ka, ngunit kailangan pa nating isaalang-alang ang susunod na hakbang. Sige, magkwentuhan tayo habang kumakain. Pagkatapos noon, inakay kami ni Mrs. Zhang sa front hall. May 4 na napakasimpleng side dish sa mesa. Bahagyang humihingi ng tawad si Mrs. Zhang, pamangkin ko, nakita mo na ang sitwasyon sa bahay. Hindi na makapaghintay si Joe. Sana ay hindi magdamdam ang pamangkin ko. Nakangiting umiling si Jingzi, nagpapasalamat na si Tita Kun sa pagpayag sa amin na manatili, kaya bakit siya hindi niya gusto. Pagkatapos sabihin iyon, naglabas siya ng 1 pang daang tail ng pilak na papel mula sa kanyang damit at ibinigay kay Mrs. Zhang. Ito na. Ibinalik ko ang lahat ng pilak na inialay ni Miss Zhang sa Daoist Temple para sa kanya. Paano nagkaroon ng ganoon karami? Alam ni Zhang Xiaoyu na ang pilak na inaalok niya ay 50 tail lamang. Mayroon ding mga gastos sa tirahan at pagkain para sa mga araw na ito, na halos sapat na. Hindi na kailangan ng mga ito. Ungol ni Zhang Xiaoyu.
Hindi nagkakahalaga ng 10 tail ng pilak upang makahanap ng mas magandang inn sa labas para sa pagkain at tirahan, kaya binigyan ako ng dagdag na 50 tail ng pilak. Kung ganoon, tatanggapin ito ni Auntie. Ina. Napasigaw lang si Zhang Xiaoyu at pinandilatan ni Mrs. Zhang. Iniisip pa rin niya ang utot na babaeng ito. Sa pamamagitan lamang ng pag-iiwan ng pera ay mas magaan ang pakiramdam niya sa pamumuhay dito. Bukod sa walang pera, walang paraan upang magluto ng masarap na pagkain para sa kanya. Sa perang ito, maituturing siyang konektado sa pamilya Zhang. Kabanata 130 Kabanata 130 ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi. Nagkaroon ng napakasarap na pagkain dahil sa matapang na alak. Mahal kong pamangkin, dahil madaling gamitin ang device na ito at mayroon pang 5 o 6 na bakanteng silid sa bahay, gawin natin ang higit pa sa mga device na ito bukas at gumawa ng malakas na bar ng magkasama. Tumango si Jing Zi, ito talaga ang iniisip niya. Mahal kong pamangkin, ayon sa iyong tansya, gaano karaming alak ang maaaring gawin sa isang araw? Sandaling nag-isip si Jing Zi at sinabing, ang 40 o 50 garapon mula umaga hanggang gabi ay dapat na halos pareho. 40 o 50 garapon. Bamulong si Zhang Zuoxian ng dalawang salita. Pangungusap, medyo nabigo. Libo-libong tail ng pilak ang nawala sa kanya ngayon. Kung mayroon lamang siyang 40 o 50 garapon ng matapang na alak sa isang araw, kailan niya masusuklian ang pagkalugi? Not to mention kumita ng pera. Nakita ni Jing Zi ang kanyang ekspresyon at nakangiting sinabi, narinig ko na ang isang mangkok ng ice wine sa Jingzhou City ay maaaring ibenta sa halagang 500 yuan. Tumango si Zhang Zuoxian. Hindi lang ang ice wine sa Jingzhou ang makakapagbenta nito sa ganoong kataas na presyo, ngunit ang presyo ng mga espiritu na maaari lamang inumin ng mga barbaro ay higit pa rito, tama ba? Nagliwanag ang mga mata ni Zhang Zuoxian at agad niyang naintindihan. Kung ikukumpara ang presyo ng ice wine, hindi kalabisan na sabihin na ang isang mangkok ng matapang na alak ay maaaring ibenta ng isang tail o higit pa. Hindi ba mabibili ang isang garapon ng matapang na alak sa halagang 4 o 5 tail? Maaari siyang kumita ng 3 hanggang 400 tail ng pilak sa isang araw. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Zhang Zuoxian ang kanyang pananabik. Kung ganoon, magsimula tayo sa paggawa ng alak bukas, at lalabas ako at ibebenta ito kinabukasan. Tumingin si Jing Zi sa kanya at umiling. Hindi ako nagmamadaling ibenta ang alak na ito. Hindi ba nagmamadaling ibenta ito? Halos sabihin ni Zhang Zuoxian na, nagmamadali ako. Uncle, pasensya na po. Ang Crown Prince of Jin ay halatang balak puntiryahin ng pamilya Zhang. Hindi ko alam kung ilang pares ng mga mata ang nakatitig sa amin mula sa labas. Kung ipaalam muna natin sa kanya na maaari tayong gumawa ng matapang na alak at gumamit ng ilang pandaraya sa likod natin, mas makakabuti pa rin ang matapang na alak na ito. Paano ibenta? Mataimtim na tumango si Zhang Zuoxian, ngunit sa parehong oras ay medyo ayaw niya, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Kung mapagkakatiwalaan ako ni Tio, ang bagay na ito ay aasikasuhin ko. Si Zhang Zuoxian din ang gumawa ng alak. Walang dahilan para hindi magtiwala sa kanya, kaya madalas siyang tumango. Pagkatapos kumain, lumabas sina Jing Zi at Han Han sa pangalan ng inspection sa palengke at nawala sa Jingzhou Night. Ang mga salita ay nahahati sa dalawang bahagi. Nang dumating si Jing Zi sa tahanan ni Zhang Xiaoyu, isang mainit na debate ang nagaganap sa korte ng Angguo. Sa Jinlun Hall, naantala ng ilang oras ang Morning Dynasty, na karaniwang dapat ay natapos na noon pang alas 6 ng umaga. Ngayon, si Emperor An, ang emperador ng Angguo, ay nakaupo sa trono ng dragon, na may malungkot at mapanglo na hitsura sa kanyang mukha. Napakaingay sa court hall, at ang mga opisyal ng sibil at militar ay nag-aaway dahil sa isang bagay. Kamahalan, naniniwala ako na ang intensyon ng tatlong prinsipe ng Southern Qi Dynasty na pumunta sa Jingzhou sa pagkakataong ito ay hindi lamang para sa palitan. Gusto nilang gamitin ang pangalan ng mga palitan upang lubos na mapahina ang diwa ng ating Angguo Laitrati at mga general ng militar. Ang kanilang intensyon ay parusahan. Hinawakan ng isang batang opisyal ang tasa sa kanyang mga kamay. Memorial, humakbang at sinabi. Ang maingay na boses sa court ay huminto, at lahat ay tumingin sa batang censor na parang tanga. Alam ng lahat ang intensyon ng ikatlong prinsipe ng Southern Qi at ng kanyang mga sugo na pumunta sa Jingzhou. May kailangan ka bang magpanggap ng ganito? Gusto mo pa bang maging censor na may ganitong uri ng utak? Umuwi ka na at magsaka. Kamahalan, sa palagay ko ay maipapayo ang paraan ng pakikipagpayapaan na ito. Ang Southern Qi Dynasty ay mayroon na ngayong malakas na militar. Sa 4 na bansang nakapaligid sa ating Angguo, walang alinlangan na ang kanilang lakas ang pinakamalakas. Ito ay makikita mula sa kamakailang labanan sa pagitan nila at ng Yu State sa hangganan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, tumahimik ang lahat ng opisyal ng sibil at militar sa korte. Ang pag-unlad ng Southern Qi sa mga nakaraang taon ay kitang-kita sa lahat, lalo na ang pagiging epektibo ng labanan ng hukbo, na malamang na hindi kasing husay ng dalawang Angguo. Pagkatapos marinig ito, ang lahat ay mas natakot. Kung ang bansang Yu ay papalitan ng bansang An, manalo kaya sila? Labis na nasiyahan ang matandang nagsalita sa naging reaksyon ng lahat.
Hinaplos niya ang kanyang kulay abong balbas at nakangiting sinabi, ang pinakamatandang prinsipe ng Southern Shi ay namatay sa pagkabata, ang pangalawang prinsipe ay mahina at may sakit, at ang ikatlong prinsipe lamang ang pinabura ng emperador ng Southern Shi. Narinig ko na ang ikatlong prinsipe ng Southern Shi, si Wen Taowo. Siya ay bihasa sa lahat ng uri ng estratehiya. Mas magaling siya sa tula. Noong mahina siya, wala siyang kalaban sa Southern Shi. Nitong mga nakaraang taon, pinag-aaralan niya ang sining ng digmaan. Siya ang namamahala sa mga dayuhang kampanya ng Southern Shi, kaya maaari niyang manalo sa bawat laban. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy siya, higit pa rito, narinig ko na ang ikatlong prinsipe ay gwapo at maayos. Kung talagang pakakasalan siya ng prinsesa, ito ay isang magandang bagay. Bago pa niya masabi ang bagay, bastos siya sa katabi niya. Nag-ambala. Bai, ikaw ba ang tagal-obi ng ikatlong prinsipe ng Timog Shi? Kung siya ay napakahusay, papakasalan mo ba ang iyong babae? Oops, nakalimutan ko, iyong matandang ibon ay wala pang anak na hindi ko kayang manganak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang simpleng alitan sa korte ay nauwi sa isang personal na pag-atake sa isang iglap. Itinuro ng matandang may kulay abong balbas ang magaspang na lalaki na nagsalita ng nanginginig ang daliri, at sa sobrang galit ay hindi na siya makapagsalita. Kamahalan. Saglit siyang nag-isip at napagtanto na wala talaga siyang masasabi sa gayong walang ingat na tao sa ilang, kaya't maaari lamang siyang humingi ng tulong kay Emperador An. Bai Aiking, bumalik ka muna. Tumigil sa pagsasalita ang matanda na may mahabang balbas. Sinulyapan niya ang lalaking umaaway sa kanya, malamig na sinabing, at umatras. Zhu Aiking, anong mga mungkahi ang mayroon ka? Sa oras na ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas mula sa karamihan, ito ay ang kasalukuyang punong ministro na si Zutong, iniyuko niya ang kanyang mga kamay at casual na nagsalita. Kamahalan, mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, tinitingnan ng mga gawain ng lahat ng mga bansa, walang bansang nakamit ang kaunlaran sa pamamagitan ng pag-aasawa. Hanggang kailan mapapagaan ng pag-aasawa ang mga gawain ng Estado? 1 taon. 2 taon. Paano kung makalipas ang 8 o 10 taon? Ang kasal ay isang paraan lamang. Sa halip na layunin, ito ay isang maikling panahon ng kapayapaan. Sana ay mag-isip muli ang iyong kamahalan. Sana ay magdadalawang isip ang iyong kamahalan. Si Zutong ay may mataas na katayuan, at sa sandaling matapos siyang magsalita, nakuha niya ang tugon mula sa halos kalahati ng mga tao sa korte. Hindi masama. Tila hinihintay ni Andy ang sagot na ito, at sinulyapan si Zutong, ang kanyang mga mata ay puno ng ginhawa. Ang matandang lalaki na pinangalan ng Bai noon ay tinawag na Bai Qingyuan, at siya ang tifo ng Angguo. Muli siyang tumayo sa pagkakataong ito, kamahalan, sana maintindihan ko ang sinabi ng punong ministro, ngunit naisip mo na ba ito, kung hindi ka mag-aasawa, kahit ang panandaliang kapayapaan ay mawawala. Wala. Sumimangot si Andy, medyo hindi nasisiyahan, ngunit higit sa isang taong walang magawa at sinisisi ang sarili. Iyon ang pinakamamahal niyang nag-iisang anak na babae. Kahit na siya ay isang ama, siya rin ang monarko ng isang bansa. Hindi lamang niya iniisip ang tungkol sa kanyang sarili, ngunit iniisip din niya ang tungkol sa mundo. Bilang ama, kailangan niyang ipagpalit ang kaligayahan ng kanyang anak para sa kapayapaan at kasiyahan ng mga tao. Walang makakaintindi sa kanyang sakit. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Emperor An, muling lumabas si Bai Qingyuan at nagsabi, kamahalan, napakalakas na ngayon ng Southern Shi. Pagkatapos ng digmaan kay Yu, nagre-recharge ito ng lakas at may malakas na hilig na pumunta sa hilaga. Hindi na kailangang mag-alinlangan. Naiintindihan ko. Tumingin sa kanya si Emperor An. Sa isang sulyap, may kung anong pagtatampo sa kanyang mga mata. Nakita ito ni Bai Qingyuan, ngunit wala siyang masyadong takot. Yun na lang para sa morning court ngayon. Ang tagal na natin dito. Siguradong pagod kayong lahat. Bumalik ka na at magpahinga. Salamat, kamahalan. Kamahalan, tungkol sa kasal. Ayaw pa ring sumuko ni Bai Qingyuan, ngunit nakita ko si Emperor An na nakatayo at naglalakad patungo sa inner hall, winwagayway ang kanyang mga kamay habang siya ay naglalakad. Kailangan ko pang pag-usapan ang bagay na ito kay Mo Chen. End of this chapter. For more updates, click on the notification bell.